director level. 'Di ba? So, sino ba yan? Yung director na, sino ba yung nakahit na yan ng director for this week? And balita ko, yung nag-earn na to ng director, grabe ha, yan. Si Miss Mary Ann Bernabe from Laguna. And imagine niyo, balita ko dito sa business partner natin na to ha, talaga kailangan ng pera. Pero imagine niyo, ginagawa niya pa rin yung Yusana. And ito pa yung malupit. Meron pa siyang iniinda or meron pa siyang health concern. But still, grabe yung belief niya dun sa products. So, grabe yung belief niya dun sa product, dun sa business na ginagawa natin. Kaya naman, grabe din yung kaseryoso siya sa pag-hit ng mga ano niya, nung milestone niya dito sa Yasana. And imagine nyo, in just 2 months, I think 2 months in Yasana, he already got her director rank advancement. Yan. Nandito po ba siya? Si Mary Ann Bernabe. Let us all congratulate Miss Mary Ann Bernabe. Nandito ba siya? Nandito si Miss Ying. Hello? Parang Nandyan wala. Doc Joy, nandyan ba si ano? Wala daw. Ayan, Ay, wala. Okay. nakataw pa. Umahataw pa rin, o, 'di ba? Imagine niyo, kaka-rank advancement pa lang pero sige pa rin yung hataw, 'di ba? So, siguro mamaya pag pumasok siya, interviewin natin siya ng konti, no? Si I think it's from the team of Coach Trina Marana. Ayan, do you have any other rank advancement? Yan. Eh, syempre, wag din natin yan. Grabe yung Rising Star Quarterly Growth Bonus, no? Grabe yung mga teammates natin. Syempre, Core Edge represents, di ba? Congratulates naman natin yung ating mga nag-qualify sa ating Rising Star quarterly growth bonus, no? Kasalukuyan, actually kanina parang nakita ko nandun pa sila, no? Nasa yacht party pa sila, 'di ba? Si Coach Presi Nicola, si Doc Liz, si Miss Jamila, Coach Trina, Mentor Dennis Alutaya, and syempre our very own mentor Madge Castromero, 'di ba? Yan, Core Edge represents, 'di ba? And syempre ayaw naman nating palagpasin, no? Mainggi tayo ng matindi talaga, no? Patawagin natin si Mentor Mads. I think si Mentor Mads nandyan to share para unggitin tayo ng slide sa kaganapan sa party nila tonight. Mentor? Hi, Mentor! Well, actually, kakatapos lang po and andito pa kami sa car with, of course, our fellow awardees. Andito po sina Coach Trina, Coach Lyra, sina Mentor Dennis, ayan, Coach Mark. So, andito po kami ngayon. So, anyway, grabe guys. So, actually, we're super happy. We're super excited. I mean, right now, ano pa kami, state of euphoria. Kasi grabe po yung event. Grabe po yung binigay na experience sa amin ni Yusana. The thing is, this is not my first yacht party from Yusana because I tried it sa Australia. So sa Kens naman po, incentive po siya ng Yusana. So ang first yacht experience ko with Yusana is sa Australia, di ba? Yan. So, kaya po, sobrang, alam mo yun, sobrang reminiscing and at the end of the day, nung nalaman ko na may payat na naman si Yusana dito sa Philippines, syempre, pwede naman tayo magyat pero pag Yusana po yan, syempre po, ibang-iba po talaga yung experience. And, na-realize ko lang kasi, syempre, after namin yung event, syempre, super happy, ang dami namin photos, ganyan. Pero ang bottom line talaga is, lahat po ng uma-attend, I mean, ito in general, lahat ng uma-attend ng mga Yusani incentive, wala pa po akong na-interview na sasabihin nila na, ay, sakto lang. Ay, okay lang. Hindi po. Lahat ng uma-attend ng mga Yusana incentive, lahat po yan magsasabi, ay, buti na lang na hit ko.
'Diba? Buti na lang, pinilit ako na apply ko. Buti na lang, konting-konti na lang, tinodo ko na, 'diba? Yung kala ko, isusuko ko na sana mentor pero bandang uli, hinit ko Pero buti na lang, talagang buti na lang kasi kung hindi, wala ako dito. And imagine mo for 13 years, nakaka-attend ng mga USANA incentive na yan. Yan po palagi yung naririnig ko. So ano po yung point ko? Sometimes, alam mo yun, yung mga ganitong experience, yes, kung minsan hindi siya feasible, ilalaban siya. Pero at the end of the day, no amount of money po yung pwedeng pumalit doon sa mga experiences na kayang ibigay ng ganito ni Yusana. Kasi, etong mga ganito po yung dito mo ma-realize kung gaano kalaking kumpanya itong tinatrabahuhan natin, gaano po alam mo yung ka-big time siya, at gaano siya ka-generous. So, pag mga ganitong event, ang lakas po talaga niya makarenew ng energy. So, parang pag uma-attend ka ng mga travel incentive, parang kang nagsusuper saiyan Yung tipong gusto mo nang umuwi, gusto mo nang kumataw. So, anyway, siguro, and before I end, gusto ko lang po i-challenge yung bawat isa sa mga nandito ngayon sa Zoom natin. Naihit po natin yung mga incentives sa sana kasi anyhow, with or without us, ay tanggalin ko na daw po para makita daw po ko, nakakapa. Kasi anyhow, with or without naman these travels, 'di ba? Ihit naman natin si sana kasi gusto natin kumita ng pera. Right? Yes. So, imagine mo, kumita ka ng pera and byproduct noon is we have this kind of experience na talaga pong babaunin natin till the end of time. And for 13 years with Yusana, the truth is, hindi naman po ako nabubuhay para sa travel. Pero parang gano'n na nga. Parang gano'n na nga. I mean, magtataka ba kayo? Bakit pa ba ako mahataw? 13 years here with kahit wala naman po ako dito, mabubuhay naman po kami ng mga anak ko, mabubuhay naman ako kasi may income naman. Pero bakit po ako 'di ba, pinipilit kong mag-grow? Well, because I know for a fact na eto mga ganitong experience, sa'yo sana ko lang po ito ma-achieve. 'Di ba? Bakit naman ako gagastos? Kung kaya ko naman pala makuha ng libre, may pera pa. Tama. So, anyhow, kung nandito ka, dahil gusto mong kunin yung mga dreams mo, isama mo na yung mga dreams mo, mga travels. Kasi sa'yo sana, mayaman ka na, punong-puno ka pa ng experience. Ang dami pong tao sa labas, kumita na ng malaki, at lahat, namatay mabuhay, pero never pa pong napuntahan yung mga lugar na napuntahan namin, ni na Mentor Diana, ni na Mentor Marky, ni na Mentor Dennis, ni na Coach Trina, and siguro yun po isa sa mga fulfilling na mga kumbaga decisions namin sa buhay na aside sa pagkita ng pera, we really do invest in experience. Kasi po yun, talagang dala-dala mo yun for life. Okay? So, siguro yun lang po. At ito po, mag-hi po sa inyo ang ating mga awardees as well. Let's go! Let's go for it! Yes. Quarter. Let's go for first quarter growth! Yes. Thank and let's go guys, no? I-hit na natin yan. Totoo yun, no? Napaka-generous ng company natin, no? Ako din personally na-experience ko yung travel incentive na yan. Cruise nga di ba? Pero grabe, ang bongga talaga ng pa-incentive na mga yan. Kaya tayo, yan, kung ready na kayo, yung mga yan, expect ba kayo na mahit yan? Papayag ba tayo na sila yung nakaka-hit ng mga incentive na yan? Siyempre hindi. So, kung ready na yung lahat, no? Ready na ba yung lahat to hit that mga incentive na parating? Yes. O, di ba? Kung ready na kayo, this is the right time, no? Grabe yung speaker natin ngayon. Alam nyo ba, yung team ni Coach Rina na ngayon nasa yacht party. Yan. Before that, no, tawagin ko muna pala si Mentor Dayan, no, bago tayo pumunta din sa ating speaker. Sige po, Mentor Dayan. Ayan, okay. So guys, can you type in here, yacht? Tingnan natin lang kung alam niyo yung spelling. Okay, kung next time gusto niyo rin makasama sa mga pa-travel incentive ng Yusana, okay? So sabi daw yung normally daw nagpa-participate dito sa mga pagchat-chat, talagang yun talaga yung yumayaman, okay? So ngayon, nung nag-umpisa po ako sa Yusana, bago natin pakilala yung speaker, no?
I remember, hindi po kasi ako talaga sanay yung nagchat-chat or yung parang sumasagot ba ng tama or yes o nagtataas yung kamay. Okay, tapos ako, at that times, parang nahihiya na lang ako kasi sa buong crowd, hindi ako nagpa-participate talaga kasi parang saling ket-ket lang naman ako. And then I will never forget, Mentor Ed Miguel, ang sabi niya do'n, oh, sino dito yung ano, kahit anong sabihin ko, wala talaga siyang participation, di siya magtataas ng kamay. Di ba, narinig niyo na ba yun para sa mga nag-offline na training? Tapos, syempre ako parang yes or no na nga lang, wala talaga akong, ang tamad-tamad ba, itataas ko lang yung kamay ko, hindi ko pa magawa. So, syempre, di mo naman tataas yung kamay mo dito, di ba? Magchat-chat ka lang. Tapos sabi ni Mentor Ed Miguel, ito tatandaan mo, with my 20 years of experience in network marketing, wala akong kakilala na mga tao na yumaman na hindi nagpa-participate. Kasi sabi niya, pagtaas na nga lang ng kamay, hindi mo pagawa, pagyaman pa kaya? Very classic siya, hindi lang ako nakarinig dito. For sure, maraming nakakaalam niyan dito. So ngayon, share ko din sa inyo. Para ganyan. Oh, pag-chat pa nga lang, di natin magawa. Paano pa kaya yung pagyaman? Di ba? Mas madali lang yon. So ngayon, okay. So congratulations dahil nakapag-type kayo ng yacht correct spelling. O yan, okay. Nag-e-explain ka pa mad spelling. So ganyan. Ayan. So, anyway, guys, so okay lang ba mamaya with our speaker for today, bigay natin yung energy natin. Yes, can you type yes kung ano? Magpa-participate ka na para magyumaman tayo. Yes, 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 yes. Tandaan mo yan na hindi ako nagsabi niyan. And nung in-invite ko si Mentor Marky na mag-training, ayaw niya rin. So normal naman sa atin yan, hindi nagpa-participate, ganyan, o, diba? Sinisiko ko pa siya. Okay? Pero meron akong trivia sa inyo. Okay, trivia muna tayo bago ko to i-share muna, no? Okay? Kasi nandiyan na yung ating speaker, excited na talaga ako, okay? Pero hindi ako mag-introduce sa kanya. Pero nung last time lang nanonood ako ng Tony Robbins, no? So siya yung ano, yung Time to Rise Summit. Pinapanood ko talaga siya 3 hours tuloy-tuloy ganyan. Tapos sobrang nawibirdohan ako sa pinapagawa niya kasi every time may sasabihin siya, tanong mo ko ano yung pinapagawa niya. O, 'di ba? Ayan, talagang payaman talaga tayo diyan. Ano? Okay. Sabi niya, hindi daw nagwo-work yung ano, yung affirmation. Yung parang kunwari, I'm I'm the best, I'm gold, I'm ganyan. Hindi daw yun nagwo-work. Ang nagwo-work daw talaga is yung incantation. Sabi ko, ano kayong incantation? Kaya parang pang-inkanto yung intindi ko sa kanya. Ganyan. So ngayon, kung sino dito ay naka-attend na or nakapakinig na ng Tony Robbins, okay? Sabi niya, one time daw nung natuto daw talaga siya sa as neuroplastician, NLP talaga siya, okay? Sabi niya, hindi nag-work yung affirmation kasi tingnan mo, nang sabi mo, I'm the best, I'm the ganto, I am diamond, I'm ganto, ganyan, ganyan. Pero naririnig ko yung affirmation sa mga mentors natin. So ako, parang di ako naniniwala sa kanya. Okay, kay Tony Robbins, naniniwala ko sa mga mentors natin. Tapos alam mo ang sabi niya, kasi kailangan ina-activate mo yung nervous system mo. Kaya pag siya may pinapagawa siya, kailangan nagsasayaw ka, kailangan ganyan-ganyan. Kasi dapat ang energy nagpo-flow sa'yo. So ngayon, sabi niya, Zoom to, ay online to. Katulad ng ginagawa natin online. Tapos yung summit na yon, 1.1 million ang nag-a-attend. Okay? In 100 plus countries. Tapos sabi niya, most of you will not be successful in life just because of the simple thing. You cannot just participate. You don't have the energy to participate. And if you don't participate, hindi nagpo-flow talaga yung energy sa'yo. Kahit anong madinig mo, hindi niya na-activate yung nervous system mo. Hindi ka nagagalaw, di ka man lang makapag-type, ganyan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga tao daw na yon, maya-maya iba na yung ginagawa. Tama ba? Totoo ba yan? Sino dito yung guilty? Ako ganyan ako eh. Minsan kabukas na lahat. Okay, cellphone ko, kukuhanin ko, ganyan-ganyan. So sabi niya, kapag ganyan, ibig sabihin may problem ka na sa focus. Ngayon, kung may problem ka sa focus, edi may problem ka talaga maging successful sa buhay. Alam mo, after nun, tinanggal ko talaga yung mga ginagawa ko, ganyan-ganyan. Okay? So, ganun pala yun. Kaya para nagpapa-engage siya ng nervous system. Okay? So, guys, okay lang ba?
Okay, on mo muna yung camera mo, okay? Para talagang highly engaged ka. Kasi doon sa training ni Tony Robbins, lahat talaga naka-open yung camera and everything, okay? Talagang focus ka lang. Bawal mong hawak yung cellphone mo. Naka-laptop ka lang, ganyan. Ganun siya, okay? Ako, eto, narinig ko lang naman to. Okay, bala ka kung gagawin mo yan o hindi. Okay? So ngayon, eto yung part ko lang na very, very quick lang. Kanina kasi, kahapon pala may nagtatanong sa akin, Mentor, paano ba nakukuha yung mga yacht party nila? Paano ba yung mga ganyan-ganyan? Okay? So guys, this is the program of USANA, no? Para lang maintindihan nyo po, okay? We have what we call Grand Slam. Okay? O yan, sabi ni Dea. Okay, Ate Dea. Can you type in Grand Slam? Ayan na, nag-e-engage na tayo ng ating nervous system. Okay? Grand Slam. Yan, Grand Slam. Ayan. So, yung mga ibang tao, hindi to naiintindihan, no? Okay? Kahit minsan may mga rank na hindi pa rin siya naiintindihan, this is the program na ginawa po ng buong USANA Regional. Okay, so guys, ito bigyan ko kayo ng trivia. Bakit ito yung susundin natin? Kasi nag-meeting-meeting po lahat ng Independent Distributor Council ng lahat ng mga regional. Like, for example, sila, for the Philippines, ang representative po natin dyan is Mentor Nat Sunyo, our 3-star Diamond Director, $5 million earner. And ang next is si Mentor Rob Brances and Mentor Billy De La Fuente, 10-star Diamond Director. So tatlo silang member niyan. Sila yung leader. Para siyang student council. Pero USANA Independent Distributor Council po ang tawag niya, no? IDC. So what happened po, pinalipad sila ng USANA sa Singapore for a 3-day na meeting. Okay, araw-araw yun. I think 2 beses yan nangyari. That was last year. And nagsama-sama po doon lahat ng mga IDC ng 6 na countries like Malaysia, Hong Kong, ano pa nga to, Indonesia, ano pa ba yun? Sinabi ko na ba yung Singapore? Ganyan, basta 6 na countries siya. Nakalimutan ko na yung 6. Pero basta 6 na countries siya. And dun sa 6 na countries na yun, nandun talaga yung mga top earners ng USANA. As in, yung worldwide top earners, nandun talaga sila Lucas Lim, Jane Yeo. Right now, they are the top 3 income earner worldwide. So, nandun silang lahat, nag-meeting sila, and doon nila na-come up itong project na to, na Grand Slam. Nagigets nyo po? So, marami kasing mga tao, naghahanap sila ng tamang system. Ito kaya yung gagawin ko. Siguro ito na lang, ganyan-ganyan. So, ngayon hindi ka na nakausad. Kasi, ang system lang po natin ay iisa. Ibig sabihin kung ano po yung sinasabi ng USANA, yun lang po na yung gagawin natin. Bakit? Bakit napakahalaga ng kwento ko kanina? Because nung nag-brainstorm sila, nag-check na sila ng data. Si Mentor Natsunyo mismo yung nagkwento sa akin nito nung na-corner ko siya dun sa Diamond Room. And then sabi niya, grabe, mind blow yung mga top earners sa iba-ibang country. So nag-extract sila ng mga data and na-come up nila, ano yung system? Can you type in system? System, yan. System. Yan. Para ma-engage ulit natin ang nervous system natin. Okay. Ano yung perfect system na nagpa-gold director sa lahat ng mga nag-gold director sa 6 na countries na yon? Nagets niyo po? So ngayon, sabi ko, ang lupit naman. So hindi siya yung parang, ito yung sabi ni ganito, ito yung sabi ng ganito, ito, ganyan. So yan na po yun. Naintindihan niyo po? Okay? Para talagang mag-solid gold ka. Now, ano po ito? Ang tawag po dito, Grand Slam 4. Okay? Titingnan niyo po, no? Okay, naku, nag-extend na ako. Wait lang, Mentor Ryan, ha? Ganyan. So, saglit lang po. So, ang una, dapat maging PPPS creator ka. So, ibig sabihin, hindi sapat na PPPS ka. Dapat makakreate ka ng PPPS under mo. Okay? So, dapat sponsor mo. Next is dapat ma-achieve mo tong $100 times 6 weeks consecutive. Hindi po pwedeng $100 ngayon, $50, zero, ganyan. Hindi po. Dapat 6 na linggo na sunod-sunod. Nagets niyo po? Okay? And then the next one is the USANA Rising Star. Okay? Ito na po yung quarterly incentive. Ito po yung yacht party kanina. So, para makuha mo yan, kailangan mo ay $1,500 na income, na growth. Okay? So, hindi ko na-explain yung mechanics niyan. Basta ganun siya. Yun, pag nakuha mo yung yacht party, in this case, sa quarter 1 po, okay, is 7 weeks to go, tayo na lang for quarter 1. Staycation po ang incentive ng USANA dyan.
And then the last one is the Leadership Summit. Ano po yung Leadership Summit natin ngayon? Yun po yung Maldives na sinasabi ngayon. Okay, so patapos na rin po siya, 7 weeks to go. Okay, ngayon pag nakuha mo po yan, ang tawag dyan Grand Slam. Grand Slam 4. Ngayon, meron pong next dyan, Grand Slam 5. Yung 5, sure yan, pag natapos mo tong apat na to, yung number 5 na milestone, gold yon. Okay, nagets nyo po? Okay, so ngayon, kaya ang goal natin, kung ikaw nag-uumpisa ka, okay, wag mo munang isipin parang gusto kong mag-goal, gusto kong mag 200,000 per month. Teka muna kasi parang ayusin muna natin yung sistema natin kasi kailangan daanan mo talaga to. Wala talaga siyang shortcut. Pwede mo siyang shortcutin. Pero babalik ka pa rin dun sa income na deserve mo dahil hindi mo tinama yung foundation kung paano mo talaga i-build yung tamang proseso para mag-goal director ka. Nagets niyo po? Kaya siya tinawag na system kasi it means save yourself, okay? Save yourself time, effort, and money. If you want to save yourself time, effort, and money, system, okay? Then, you have to follow that Grand Slam. Nag-gets nyo na po? Okay, sino dito yung gusto niya na mag-Grand Slam? Yan, okay, ako talaga. Okay, shoot na talaga tayo dyan sa Grand Slam na yan, okay? So, kaya po, the person na talagang in-invite ko personally na maging speaker, okay, ako talaga napag-atasan ako na mag-invite ng 4 speakers for 4 Mondays sa February. And talaga ako, mapili talaga ako. Ayoko ng kung sino-sino lang na basta na lang speaker dyan. Gusto ko talaga yung mga idol ko, yung talagang alam kong may resulta, yung alam kong talagang ito yung kailangan nating message, okay? Para talagang bumulusok talaga tayo this year. Kaya guys, okay, let's focus on this and hindi po ako yung mag-i-introduce ng ating speaker. Pero sabihin ko sa iyo itong speaker natin, artista to. Ganyan. Artista to, di nyo nasasabi, international, pang Korea. Okay? Kaya talagang, naku, Diyos ko po, pag makikita mo pa lang siya, ay naku, panis si Piolo Pascual dito. Okay? So anyway, back to you, Coach Malen. Yan, thank you so much, Mentor Dayan. Yan, sabi nga, di ba, excited na ba kayo makinig sa ating speaker? Di ba, hindi lang talaga basta-basta yung speaker natin tonight. Di ba, explain na ni Mentor paano yung Grand Slam, di ba? Pero alam niyo ba, yung speaker natin tonight, meron din siyang ginawa na system, no? Sa team niya na sinimulan. Alam niyo ba yung 5168? 5168. Di ba? Oy, dapat mag-participate daw, di ba? 5168, yan. Ito lang naman yung system na in-start ni Mentor Ryan, no? No ating speaker tonight. And imagine niyo po, dun din sa system na to, dito nakipag-collab yung team ni Coach Trina Maranya. Kaya kung mapapansin niyo po, grabe din yung mga rank advancement and achievements nung mga team niya, di ba? And yun yung culture na build ni Mentor Ryan, di ba? So, hindi ko na masyadong papatagalin, no, yung speaker natin tonight kasi alam ko kanina pa siya nag-game. Si Mentor Ryan Rivera is a graduate na cum laude from PUP Manila with BSE ESC degree, di ba? Grabe to, di ba? Hindi lang basta ano, and board top notcher pa siya, no? Nang rank 10 siya ng 2008 Electronics Engineering Board Exam, di ba? Grabe, grabe yung achievement nito. Hindi lang sa iyo sana, ha? Even sa personal and professional ano niya, skills niya. And he was a review instructor from ECE and ECE board exam for 2 years. Diba? He also worked as an engineer and IT consultant for multinational companies. He started Yasana business way back 2011. And after 4 months of doing the business part-time, he resigned. Grabe, 4 months pa lang pero resign na kaagad. Diba? Ganun yung mindset na buo agad ni Mentor sa ano niya. And Mentor Ryan is currently an Emerald Director of Yasana Philippines, averaging grabe yung income, 500 to 800,000 per month. Sinong gustong kumita ng 500 to 800,000 per month? Solid. Sino? Yan. So, participate tayo. Yan. 10 million peso achiever for 12 consecutive years and a recipient of multiple Yasanas travel incentive. Grabe. Pag hindi ka pa naman talaga nakinig at natuto ngayong gabi, di ba?
makikinig na lang tayo and i-apply na lang natin matutunan natin ngayon sa kanya. And imagine, he is also created a million peso achievers under his organization. Ibig sabihin, hindi lang talaga siya yung nakagawa nun. Even yung mga teams niya. 'Di ba? Kaya, sabi nga no, yung leader daw, malalaman mo na successful siya if napasa niya yung success na nagawa niya in the past. 'Di ba? And, yan nga, narinig niyo naman, no? Balita ko, 'di ba? Dating artista din to si Mentor Ryan, 'di ba? So, without further ado, no, hindi ko na papatagalin, tawagin na natin our speaker for tonight, Mentor Ryan Rivera. Good evening, Mentor. Wala to. Hello, good evening everyone. Narinig niyo ba ako? Ayan, may paano. May pa background music, o di ba? May may pa-intro na dating artista. Hindi pa lang dati, existing pa naman sa ngayon. Hindi, joke na. Pero, speaking of no, last time, nasa BGC ako, tapos, speaking of artista, nakakatawa lang talaga, grabe. Tapos na yung Train to Busan Fever, ang dami pa rin nakakaalala talaga sa akin. Nasa coffee shop ako sa Coffee Life, somewhere in BGC. Tapos sa tagal ko doon, nag-training din ako doon. Tapos tambay and everything. Tapos alam mo yun, yung mga staff doon, talagang ngiti sila sa akin. Mula pagpasok ko hanggang sa makaalis ako noon, makaalis ako sa coffee shop. Tapos hindi sila nakapagpigil. Hindi sila pagpigil dahil kailangan nila akong tanungin. Alam niyo po, kamukha niyo po talaga sa Train to Busan. Ito po yung malapit. Akala ko nga po, kayo po talaga yun eh, di ba? Parang sabi ko, grabe. Ibang level talaga nagagawa ng ni Madong Shock, 'di ba? Anyway, ayan. I believe tama ba lahat tayo dito may energy na, no? Actually, ang ganda no sinabi ni Mentor Dayan kanina, pinapakinggan ko siya kanina, no? Totoo talaga siya kasi 'di ba nga, sabi nga sa sabi nga sa science, 'di ba? Energy cannot be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another, di ba? So parang ganito. So importante na lagi, kung gusto mo kung gusto mo palagi napupunta sa energy, dapat ikaw mismo nag-give out ng energy. Ako naniniwala ako sa law of reciprocity. Alam niyo law of reciprocity, what you give out, yun din yung matatanggap mo, o di ba? So kung gusto mo ng malupit na energy na matanggap, dapat ikaw mismo, ikaw din yung malupit na energy din, o di ba? At alam natin pagdating sa isa na, sa totoo lang, kahit sa panahon ngayon, parang feeling mo hindi mo gets yung mga pinag-uusapan nating energy na yan. May ganyan-ganyan pa si Mentor Dayan kanina, di ba? Kahit di mo siya na-gets, okay lang yan, di ba? Kasi importante, talagang maniwala ka lang talaga kasi these are the people na matagal na sa Isana. And who among you here, gusto rin that after few months pa lang sa Isana, gusto mo na mag-resign. Nag-resign talaga yung usapan, no? Hindi na-resign. Pero ang point ko lang, sino sa inyo dito gusto after 4 months of doing the business, kumikita ka ng 6 digits per month? Taas nga yung kamay. Diba? O sabihin na lang natin, matagal ka na sa Isana, sabihin na natin, gusto mong gusto mo i-gain yung yung ganong income. 4 months from now, gusto mo ng 6 digits per month. Diba? So, ngayon, syempre, ang gusto ko talaga i-impart talaga sa inyo kasi nakakatuwa, alam niyo, this year, para ito na talaga malupitang, malupitang momentum talaga na yun sana, okay? So, kumbaga, kapag ikaw pa yung tipo ng tao, hindi ka sasabay sa momentum, hindi ka sasabay sa amin, ay bahala ka sa buhay mo. O, joke lang. Pero, lahat tayo gusto ng mga tama ba, lahat mo tayo dito, kaya ka sumali sa isa dahil gusto mo kumita ng malaki. O, diba? So bakit ako specific about it, no? Kasi hindi pwedeng kumita lang. What if ang gusto mo lang kitain 10 pesos? O, di ba? Gusto ko i-specify. Kumita ng malaki. Because if you want to earn big income like 100,000 per month, definitely, nandito ka sa tamang opportunity. If you want to earn 200,000 per month, if you want to earn 500,000 per month, or even 1 million per month, definitely, nasa tamang opportunity ka. But if you want to earn mga sipong 10K lang or 5,000 per month lang, pwede pa rin naman siya sa Isana, di ba? Pero sabi nga, ikaw yung magdidictate ang income mo dito sa Isana, mamimili ka lang, di ba? Ano gusto mo, extra income or extraordinary income? O, di ba? Type mo dyan sa chat box, pili ka, di ba? Sometimes, di ba, kapag kami nakakausap kong guest, ang layo ko sinasabi, kasi most of the guests na nakakausap ko, layo na sinasabi na parang the reason kaya nila i-check yung Isana for extra income. Ang sinasabi ko sa kanila, wala extra income dito sa Isana. Kasi tama ba, extra income ba kapag kakikita ka ng 500,000 per month? O di ba, grabe naman. Ang lupit naman extra income niyan. Extraordinary income siya.
Okay, bakit? Bakit hindi dahil sa ipaplex natin or ibabrag natin, pero ganun ka lang yung totoo, wala tayong magagawa. Ganun talagang kalupit yung Yusana. Alam mo sa totoo lang, kung first time mo first time mo sa ganitong negosyo, I'm telling you, you're very blessed kasi andito ka na sa pinakamalupit na kumpanya. At the same time, nasa pinakamalupit na industry ka rin, okay? Meron ba ditong meron ba ditong mga bago sa Isana na hindi mo alam that this is na nasa network marketing company tayo? Meron ba dito, hindi pong nagulat ka na lang, ay shucks, andito na pala ako. Wala na ako nagawa. Meron bang ganun? Okay, I hope wala naman, I hope na intindihan naman talaga natin siya mabuti. Pero if some of you here are not that comfortable that you're part of the network marketing company, it's okay. Kasi syempre bago ka pa lang sa Isana. But I'm telling you, ito na ata yung pinakamalupit na industry na napuntahan ko talaga. Marami naman ako na-try ng businesses. I try to put up my own business, traditional business. At the same time, real estate investing. Pero sa totoo lang, ito pa rin pinakamalupit talaga na negosyo. Actually, ako sa ibang mga traditional business, kumbaga nagko-consult sila sa akin, paano i-grow yung business nila, ganyan. Alam mo kapag inaaral ko yung business model ng other traditional businesses, I'm not against other traditional businesses, disclaimer lang, pero kapag ina-analyze mo siya, grabe yung grabe rin talaga yung grabe admiration ko sa mga tao nandoon rin kasi mas mahirap talaga siya. Ang yung sana kasi parang ganito yan, sa isang negosyo, kung titinan mo, ang daming pasikot-sikot niyan. Example, supply chain management, mag-handle ka ng employees and everything. Pero sa Isana kasi parang ganito. We can really earn big income sa Isana na isang aspeto lang yung imamaster natin. At yun yung marketing lang. Other process of businesses, wala tayong pakialam doon. Okay? Hindi ka na binibigyan ng responsibilidad ni Dr. Myron Menz para alamin mo pa kung anong komposisyon na ilalagay sa essentials. Meron ba dito PBM ni Dr. Menz? Uy, ano sa tingin mo? Ano ba sasuggest mo? Wala namang ganun. Sila nang bahala doon, yung scientist na. Tsaka wag ka ng sila nang bahala doon, di ba? Pati logistics, di ba? Kinonsult ka pa ba ng Isana? Ano kaya mas maganda, NBC or JNT? Wala nang ganun. Lahat sila nang bahala doon. Ang kinakailangan mo na lang gawin is yung marketing aspect ng Isana. Pero you know what? I don't know kung meron man ditong katulad ko na sobrang skeptic about network marketing company. Kasi like ito kwento na I've been invited in Isana multiple times. Ang dami yung try. Actually, hindi naman sa Isana. I've been invited in network marketing companies. Siguro more than 5 companies yan. Madami talaga. Baka may mga Gen Z dito, pero kasi 38 na ako, pero ang dami talagang invite sa akin like Uno, N-World, Royal, meron pa dating Global Fusion sa mga nakakaalam, alam na this may Global Fusion pa, may First Quadrant, New Skin and everything. Ang dami talaga. Amway, ang dami talaga na invite talaga sa akin na mga network marketing. Pero kasi ang background ko kasi talaga about network marketing, hindi talaga ako believe. Okay? Why? Kasi yung kuya ko dati nag-network marketing siya. Okay? Ang pangalan ng company nila is First Quadrant. O, diba? May nakakalam ng First Quadrant dito. Type 1 nga kung may nakakalam ng First Quadrant. Okay. Ayan, alam niyo na kung sino yung mga sino yung mga sinauna. Yung mga sinaunang nilalang dito sa ating Zoom, diba? Alam niyo na, diba? Pero totoo 'yun, First Quadrant. Tapos hindi ko talaga makalimutan yung kasi ako graphics designer ako, graphics artist ako. Naalala ko talaga kuya ko dati, just to lure a prospects. Ang ginagawa niya dati, ang nire-request niya sa akin dati, Ryan, di ba marunong ka mag-Photoshop? Okay lang ba i-edit mo tong picture ng cheque? Palitan ko daw ng pangalan niya, palitan ko daw ng figures. So doon talaga ako na-nega pagdating sa networking. So parang sabi ko, shucks, ganito pala tong ganito pala tong industry to. Ako kasi ayoko ng ganyan mga bagay. So every time someone invites me in a network marketing company, parang nakamarka na sa akin ay mga eme-eme lang tong mga to, hindi talaga ako naniniwala. In fact, sa Isana, hindi talaga ako naniniwala ng umpisa. Even if the first person nag-invite sa akin sa Isana is a nephrologist by profession, doktor. O, diba? So, kung tutuusin, napaka-credible naman siguro ng doktor para invite ka dito sa Isana. Tapos, ang tawag ko pa sa Isana dati, hindi Usana, Usana. O, diba? Gino-google ko pa yan dati, diba? Kaya sa to, Usana na to. Tapos, nakita ko mga supplements, ay, something fishy, parang alam ko na to. Parang networking thing to. So, ngayon, hindi ako nag-respond doon sa doktor na yun, kahit friend ko yun. Kasi parang alam ko na yung magaganap.
alam mo na, di ba, typical acne. Di ba, yung tipong halimbawa, ay shucks, ito na to. I-invite ako sa office, tas may mga bilog-bilog and everything. So, no agad ako. Okay? Na hindi ko talaga, kumbaga parang ganito, no? Parang namarkahan na agad sa akin na parang shucks, pare-parehas lang naman yung, pare-parehas lang naman yung mga companies na yan. Tapos, meron ako, senior engineer sa work ko before. I mean, share pala ako ng slide para, habang nagkikwento ako. Wait lang. Meron ako senior engineer sa work ko dati. I used to work for Emerson Network Power. Ang trabaho ko dati, part ako ng design team ng gumagawa ng mga power supplies for industrial machines. Part din ako ng gumagawa ng mga power supply, mga charger ng Apple. Apple kasi is a client of Emerson. So yung pinaka-design noon from scratch, yun yung ginagawa talaga namin. So senior engineer ko yun, kung totoo may influence naman siya sa akin, pero hindi pa rin. Okay? So kumbaga, every time someone invites me in Usana, no kaagad ako. Okay? So ano ba yung naging reason kung bakit ako napunta sa Usana? Kasi yung third attempt sa akin, ka-close ko nung college na invite sa akin, at the same time, that time naghahanap ako ng extra income talaga. Okay? Yun lang talaga hinahanap ko. Bakit ganoon? Ito pala yung background ko. Ako po yan. And mas kamukha ko dyan yung Koreano na yun. Di ba? So, yan po yung mga panahon wala pa akong bangs. Okay? So, yan yung background ko. I don't know kung may mga engineers dito. Pero ganito yan, kung may mga engineers dito, tama naman talaga, di ba? Kumbaga tayo, logical lang tayo mag-isip. At kung nandito ka sa Usana, ibig sabihin logical mag-isip at logical ka talaga mag-isip. Ang logic kasi it's either maganda lang naman or hindi maganda. At alam natin maganda yung Usana kaya ka nandito. Okay? So kung meron kung meron man nagtatangka sa inyo, sabihan ka na kung ano-ano na shucks, ano ba to? Di man lang nag-isip at sumalit sa Usana. Alam nyo, wag kang panghinaan ng loob. Normal lang talaga siya kasi hindi naman nila narinig yung Usana. I remember meron pa sa akin nagsabi sa akin na si Ryan, top-notcher, cum laude, napariwara na yung buhay. O may mga ganyan tayong may mga ganyan tayong mga friendship. Alam mo sa totoo lang, ko sinasabi, kaya nga ako top-notcher. Alam ko yung pipiliin kong opportunity, kaya ako nandito sa Usana. O di ba? Agree ba kayo? Lahat tayo dito matatalino. Tama ba? O di ba? Tingnan mo yung mga faces ng mga kasama natin sa Zoom. Lahat tayo dito matalino kaya nandito tayo sa ganitong opportunity which is Usana. Okay? So yun nga, ito yung professional background ko pala. Ang family background ko muna, I belong to a family of 6. Youngest ako sa family. Ang reason ko din talaga kung bakit ganito akong kadriven kasi hindi naman kami well of the family. Actually ito yung last family picture namin bago mag-abroad yung ate ko na naka-red, okay? So yung ate ko na naka-red during that time, I think this was 2005. College ako niyan. Yung ate ko naka-red, siya lang yung may magandang income source sa amin. Engineer siya. Pero tanda ko pa yung sweldo niya, 17K per month. Yung kuya ko walang trabaho, yung ate ko naka-brown, nagtatrabaho sa McDonald's na may income na 5,000 pesos per month. So parang ganun yun, Baka wala pa nga ata eh. Mura lang kasi dati yung crew sa McDo. So both of my parents have diabetes and during that time, lagi na-hospitalize yung nanay ko kaya nag-abroad yung ate ko. So basically, parang ganito, Ba't ko to sinishare, Kasi na-realize ko kasi talaga, importante kasi talaga, if you want to become successful in life, at una yun sana, napaka-importante sa'yo, clear yung purpose mo, bakit mo gagawin yung isang bagay. Okay? So clear talaga yung purpose ko kung bakit ako sumali sa Usana, gusto ko talaga kumita ng malaki. Kasi ako naniniwala talaga ako, it's a moral obligation to become financially successful. Diba? Itanda mo yan, it's a moral obligation to become financially successful. Some people kasi they're just contented with what they earn. Let's say for example, kunwari parang ganito bakit ko sinasabing moral obligation siya? Kasi sabihin na lang natin nung time na nagtatrabaho naman ako dati, kumikita ko 20K per month, tapos umabot ng 80K per month, nagtuturo ako sa review center. Pero parang gano'n, pwedeng kaya ko i-treat yung sarili ko sa masasarap na food. Kaya kong bumili ng mga gusto kong stuff, 'di ba? Pero sa ako lang 'yun, tama. Pero mas masarap yung feeling na bukod sa iyo na nagagawa mo lahat ng yan, na ipoprovide mo rin lahat sa family mo. Okay? At ito yan, aside from that, malaki kasi talaga expenses namin. As early as nung sumali ako sa Usana, lagi na na-hospitalize yung nanay ko. Basically, malaki talaga yung medical expenses talaga nila. Kaya ako ganun ka-driven talaga. Actually, trivia lang din, hindi ko talaga gusto yung course ko. Meron ba dito hindi mo gusto yung course mo? Meron ba dito? Sige nga, type 1 nga kung katulad kita. Ako ang pangarap ko kasi talaga, ang gusto kong maging architect, 'di ba? I'm more of an artist. Yes, artist.
Nagpe-painting kasi ako. Yan talaga yung unang-una kong talent. Nagpe-painting talaga ako. So I'm into arts. Okay. Napunta ako sa digital arts, graphics design ako. So ba't ako napunta sa engineering? Kasi unfortunately, as much as I wanted to take architecture, hindi siya pwede sa scholarship na naipasa ko. BOS scholar ako nung college. Tapos, nire-require nila kami mag-take ng science course. Though Bachelor of Science naman ng architecture, pero hindi siya considered a science course. Para kinakailangan mag-take ng mga engineering. Okay? So, kung bakit ako napunta sa ECE, kung meron mang ECE dito, alam niyo kung bakit? Kasi sa PUP pala ako nag-aral, Polytechnic University of the Philippines, Manila. Diba? So, doon ako nag-aral kung saan may lumilipad na mga upuan. Diba? Joke lang. So doon ako nag-aral. Tapos, sa engineering, kumbaga, kaya ECE pinili ko kasi siya lang yung 3 letters. The rest 2 letters lang, civil engineer, industrial engineer, 'di ba? Kaya napunta ako sa ECE. Tapos parang feeling ko social siyang pakinggan, electronics and communications engineering. Tapos ito pa yung malapit, siya yung pinakamahabang pila. Wala talaga idea ba't ako pupunta sa ECE, pero yun lang talaga yung pinilahan ko. Pero to, no, bakit ko siya sinishare ng point no, saan ba pupunta tong usapan na to, no? Pero gusto ko lang maintindihan nyo that if you want to become successful in life, whether it's sa at kung anong field yan, importante yung purpose. Bakit? Kasi sometimes kasi, di ba, kapag ang common na naririnig ko talaga kapag halimbawa bago sa sana, they're excited, tapos bigla-bigla na lang, maiisip nila, ay parang feeling ko I'm not passionate about this. Ano may mga ganyan, may mga ganyan ba kayong may mga ganyan ba kayong scenario sa downlines mo or baka ikaw mismo? Parang hindi ko to feel kasi hindi ko to passion, di ba? May mga ganyan ba? Sige, type 1 nga. Minsan ba inisip mo na parang feeling mo hindi mo passion yung sana? Sige, type 1. Ito lang, sabi ni Mentor Dayan, dati daw. Alam mo, tama, dati. Alam mo, sa totoo lang, minsan kasi yung yung tinatawag na yung tinatawag na follow your passion, follow your dreams. Yung mga ganyan-ganyan tayong naririnig. Ako naniniwala kasi talaga ako, more than following your passion, you have to find your purpose. Okay? Yun yung pinaka-importante. Kasi wala naman talagang wala naman talagang tao na passionate agad sa isang bagay. O di ba, parang lang yan, parang relasyon lang yan. Relasyon talaga, no? Kunwari, di ba? Meron ba dito, hindi po mag-jowa ka or mag-asawa ka, yung first date nyo, di ba? Yung first meeting nyo, mas masasabi mo grabe, I'm passionate in love with this person. Meron bang ganun? Di ba wala namang ganun? Di ba? Normally, ang passion, nade-develop siya through time kapag nag-spend ka ng time doon sa partner mo. Tama? Doon na lang na-develop yung passion. So my point is, sana ganun din. Hindi mo pwedeng sabihin na passionate ka agad dito. Di ba? Kasi kinakailangan mo lang talaga mag-spend ng time sa sana, bigyan ng oras to, trabahuin to, hanggang sa maging passionate ka na talaga dito. Okay? So bakit importante yung purpose? Yun yung sinasabi natin paulit-ulit deep why, pero sa akin for me, o di ba sabi mentor match pang Valentine's, di ba? Sana all in love, the joke lang. Anyway, going back. So, ngayon, kumbaga importante kasi talaga dito yung purpose, bakit mo kinakailangan gawin yung isang bagay. So parang ba't ko nire-reach siya sa ECE at yung USANA? Kasi sabi ko, all this time, hindi ko naman talaga gusto yung ECE na course. Hindi ko talaga siya gusto yung ECE na course. Pero clear sa akin na gusto ko gusto ko makatapos sa pag-aaral, gusto kong magkaroon ng magandang work para makapag-provide sa family. Okay? Ito, don't get me wrong when I say this, no? Hindi ko talaga gusto yung ECE, pero syempre, by God's grace din, by the help of God, binigyan niya ako ng wisdom. I topped the board exam. I also graduated cum laude sa course ko. Okay? So ito siya. Ayan yan. Pero ba't ko siya sinishare? Kasi ang point ko lang dito, hindi para iabang sa inyo na top notcher ako sa boards or whatsoever. Pero ang gusto ko maintindihan nyo, yung pagiging excellent sa isang bagay, hindi naman siya nakukuha ng isang, na madali lang. Kumbaga, lahat ng bagay natututunan, okay? Even in USANA, kahit sabihin mo parang feeling mo hindi ka magaling dito, tanggalin mo yung mindset mo, no? Tanggalin mo yung mindset na, alam mo yun, na hindi mo gustong USANA, na parang hindi mo to kaya matutunan. Kasi lahat ng bagay natututunan talaga, okay? Sino sa inyo dito ayaw ng math? Meron ba dito? Type 1 nga, yung parang sukong-suka ka sa math. Meron ba dito? O type mo nga dyan, ako. O diba? Meron bang ganun dito? Na ayaw mo ng subject na math. Pero alam niyo ba, may study na kahit ikaw pa yung favorite ni Mentor, dahil na kahit ikaw pa yung sorry for the term, no, wala lang akong maisip na tamang term, no, pinakamahina sa math, no. Alam mo ba, based on study, kaya mo daw maging genius sa math.
That's true. Basahin mo yung basahin mo yung libro ni Carol Dweck, Mindset. Sinabi rin yan ni Bill Gates at may study diyan, di ba? Pinag-usapan nga kanina about about neuroplasticity, di ba? Lahat tayo pwede pang mag-grow. Kumbaga may scientific evidence na tinatawag natin growth mindset. So ang point is, sa Usana ganun din. Kung feeling mo hindi ka magaling sa Usana, pwede kang pwede kang gumaling talaga sa Usana. Okay? So parang ito, sabi ko, lahat ng bagay talaga natutunan talaga. Sabi ko, dito ako dinala ni Lord sa course na to na ECE. Gagalingan ko na lang talaga. Alright? So ito yung professional background ko. Ang unang job ko pala is naging research and design engineer ako for Emerson. Pero pinakamatagal kong job is review instructor ako. Yung mga nagtitake ng board exam. So bakit ko to kailangan kwento? Kasi ito yung naging turning point bakit ako naghanap ng extra income. For 2 years, nung nagtuturo pa ako sa review center, malaking sweldo. I was earning around 60,000 to 80,000 per month. Tax-free siya. Kaya siya tax-free, hindi kami nagbabayad ng tax sa review center. So yun lang yung dahilan. Pero wala kaming benefits. Diba? Baka sabi niyo, ba't yung tax-free may exemption ba? Wala. Sadyang lang talaga, sadyang delinquent lang talaga tong kumpanyang ito sa review center. Kaya hindi kami nagbabayad ng tax. So parang yun. Parang take home ko talaga siya. And for 2 years, very comfortable talaga, Very comfortable talaga yung life ko noon. Kasi nagsimula ako sa 17K per month eh. After 17K per month, biglang taas siya to 60 to 80K per month. Tapos tax-free pa siya. So, the reason lang, tas nung time na lumaki na yung sweldo, that's the time na in-embrace ko talaga yung pagiging breadwinner. I don't know kung may mga breadwinners dito, tsaka during that time, hindi rin okay yung mga trabaho ng kapatid ko abroad. Lahat ng mga kapatid ko pala nasa abroad na sila ngayon. Nasa Finland, Canada, and the other one is in Dubai. So, lahat sila nasa abroad at that time. So, basically, nung time na yun, nagsisimula ako magtrabaho noon, mahina lang din yung kita nila, then marami silang mga problem before. So, ako talaga umako ng responsibility. So, ngayon, ang nangyari dito, nung the reason ko ba't ako naghahanap ng extra income, kasi way back 2010, I don't know kung may mga ECE dito, but this is the truth eh. Way back 2010, November 2010, nagkaroon ng education board exam ng ECE. So ako kasi ng tipo ng tao, I didn't want to be part of a system na ganun. Okay, so very frustrated ako as a professor kasi para sabi ko, ba't may mga ganyan? Totoo pala talaga yung leakage. So ginawa ko, pinag-pray ko talaga siya, lumipat ako ng another job, sa corporate job naman. Pero syempre, meron ba kayo alam na job na merong entry level salary ng 80K per month? Di ba wala? Meron ba? Kung meron man, ipro-promote ko talaga yung job na yan. Di ba? Kung meron man ganun. Wala. And take note, ang pinag-uusapan natin dito is 2010 pa yan, 2009. O ngayon 2025 na, imagine mo, wala pa rin entry level na 80K per month. Diba? Napaglipasan na ng panahon, hindi pa rin tumataas ng sweldo. That's reality check din. So ngayon, ang nalipata kong job, unfortunately, gave me a net income of 21K per month. So imagine mo yung nawala sa akin na income from 80,000 naging 21K. Alam mo, sa totoo lang, ang talagang pinag-anuhan ko lang talaga, yung faith lang talaga na parang makakahanap ako ng opportunity. I was really praying for an opportunity na either business yan or job yan until for the third time na invite ako sa Usana. Okay? Hindi rin ako in-invite na diretso na Usana. Buti na nga lang eh, yung for the third time, hindi sinabi sa akin na Usana yung pupuntahan. Kasi pag sinabi sa akin na Usana yung pupuntahan, hindi pa rin ako pupunta. Kasi ayoko nga na Usana, ayoko nga network marketing company. Ba, diba? So kung meron man sa inyo dito, minsan kasi ganito na hindi naiintindihan ng mga downlines minsan, bakit tayo tinuturuan, bakit hindi natin directly sinasabi ng Usana? Ako dahil nagsimula ako sa business, sa Usana, makulit talaga ako. As in, tinuturuan ako ng mentor ko, ng upline ko. Sabi niya sa akin, Ryan, gamitin mo tong terms na to, online, offline advertising. Ngayon, hindi ako sumusunod. Ang ginagawa ko, sinasabi ko na Usana agad, sinasabi ko na networking. Ang malapit na nagdi-discuss pa ako ng Procosa. Meron kami para sa joints, meron kami para sa dugo. Dugo talaga. Meron kami para sa cholesterol, di ba? Wala akong nahihikayat umatin ng presentation. Kaya ko pa sinishare sa inyo na hindi talaga lahat ng prospects natin kaya natin invited directly na Usana. That's why nauso nga yung dropshipping. Parang ganito. Ang point lang, we're just using better terms para madala sila sa isang presentation. Ang goal natin, binibenta natin yung presentation. Bakit? Kasi for me, it's gonna be unfair for a qualified prospect na hindi niya makita ng buo yung Usana. Nagets? Kasi sabi ko nga, kung ako, in-invite ako directly ng Usana, parang parang tinanggalan ako ng opportunity na makita ko kung gaano kaganda yung Usana.
O, ito na, hindi sinabi sa akin ng friend ko. Sabi niya sa akin, Kuya Ryan, meron kami meron kaming business dito. Meron akong part-time business. Pero feeling ko hindi mo naman na kailangan to, hindi mo naman na to kailangan. 'Di ba? Mukhang okay naman na yung business mo. Naalala ko kasi dati, meron kasi akong goal when I was in college. Ang goal ko, sabi ko, I want to become a millionaire at the age of 25 years old. Yun yung talagang dream ko. 2000 ano yun, 2006 ko ata sinabi doon sa friend ko na yan. Ang reason nun, kasi meron ako napanood sa YouTube not YouTube, TV pala, yung kay Corina Sanchez. Tapos sa feature doon yung kakilala ko, si Lloyd Luna. Tapos other two personalities, Rica Peralejo, and the other one is a businessman. Para ano yan, millionaires at the age of 25. Doon ako nagkaroon ng idea na pwede maging milyonaryo at the age of 25. Tapos yung nag-invite sa akin, isa sa mga na-sharean ko ng goal ko na yun. Sabi niya, Kuya Randy, ba sabi mo at the age of 25 years old, gusto mong ma-hit yung first million mo? And I was 24 that time. Ano yun? January of 2011 yan. I was 24 years old. Ito no joke no. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako kasi ngayon sa Gen Z term, 'di ba, manifest. Pero kung paano ako mag-pray talaga na talagang during that time, January of 2011, meron akong mga things not things to do action plans. The Lord I know parang weird na ihiling pa sa'yo na gusto kong ma-hit yung million ko at the age of 25 pero pagpe-pray ko pa rin kasi ito talaga yung long time dream ko. Ang birthday ko pala is November 10, diba? So January yan, few months na lang, mag-25 na ako, hindi ko rin alam pa paano. Tapos in-invite ako ng friend ko, so parang sabi niya sa akin, Kuya Ryan, di ba, gusto mo ma-hit yung first million mo at age of 25. Tapos pakipot pa ako noong una, ano ba yan, ganyan. Tapos hindi niya sinabi sa akin na yung sana. Nangyari, nakita kami sa may Jollibee dito sa may Along Ayala. Tapos ang lapit ng friend ko, bakit? Ang alam ginawa niya, habang kumakain kami ng Chicken Joy, naglabas siya ng mga supplements. Ininom niya sa harap ko lahat. Ang dami. O, di ba? Sabay-sabay ininom. Sabi, ano yan? Scary. Sabi niya, ano iniinom mo? Parang ganyan ka, Kuya Ryan, ito yung part-time ko. If we still have time, pwede natin i-check. Di ba? Kasi ang purpose ko talaga, hindi para para i-check yung business. Ang purpose ko, gusto ko lang makapag-chikahan sa kaibigan ko. Pero dahil nandun na rin lang, sabi niya sa akin, Kuya Ryan, if you still have time, pwede na i-check tong part-time ko. Di ba na-share ko naman sa ito? Kasi nangyari, dinala niya ako sa 24th floor na 24th floor ng Usana, wala pang 9th floor dati. Tapos gulat talaga ako, sabi ko, shucks, Usana na naman, sana na naman to. Parang alam mo yun, tinanong ko ng friend ko, Kuya Ryan, narinig mo na ba itong Usana? Sabi ko, hindi pa. Pero, the reason kung bakit ako nagsinungaling, ayoko lang mapahiya yung friend ko. Alam mo yung ganun? Nagsinungaling ako parang, hindi ko pa narinig. Pero at the back of my mind, ako, alam ko na to, papa-joinin ako nito, papresentan and everything. Pero hindi ako mag-join. Imagine mo, hindi pa ako na-represent na naka-mindset talaga ako na hindi ako mag-join. Yun talaga yung mindset ko. Kasi sabi ko, naghahanap nga ako kasi parang ramdam ko, ay may investment to and everything. Kaya naghahanap nga ako ng extra income, gusto ko lang trabaho, gusto ko another source, ayoko maglabas ng money. Pero dahil nandun na ako, pinakilala niya ako sa mga tao. Tapos, dati kasi baduy talaga ako sa network marketing. Pero ito yung gusto ko maintindihan nyo. Among other network marketing companies in the Philippines or maybe worldwide, Usana is the best simply because yung background ng mga tao dito hindi basta-basta. Tama ba? Lahat naman tayo dito, tama ba? Nag-isip tayo mabuti bago tayo sumali sa Usana. Marami dito mga professionals. Tapos naalala ko dati, ang galing din ng friend ko. Di ba tinuturuan tayo ng ABC rules? Ito habang kinikwento ko, I hope you're learning. No? Ang galing niya. Kasi bakit? Ang lupit niya mag-build up. Alam niya kasi na hindi ako basta-basta ma-influence. Ang ginawa niya, ang pinakilala niya sa akin, mga magna cum laude ng UP, cum laude ng ganitong school. Tapos alam mo yun, hindi ko naiintindihan dati. Kaya ako pinapakilala nito. Pero somehow na-amaze ako. So sabi ko, hindi naman to syonga-syonga itong magna cum laude na to. No, mukha naman siyang matino. Maayos naman yung damit niya, hindi man gula-gulanit. Di ba? So, matino naman siguro mag-isip to at sumali siya sa Usana. Imagine mo parang ganito. Hindi pa ako na-representa ng Usana, curious na akong mag-join. Kasi sabi ko, malapit. Kasi narinig ko na Usana supplements. So, given, pag-present ako supplements. Pero, anong ginagawa ng mga to dito at bakit sila pinipresentan? So, di ba? Tapos naalala ko pa dati, kasabay kong pinipresentan yung kapatid ni Rachel Ango. Kakilala ko kasi siya from another circle. Yung fashion designer, si Ozgo. Tapos sabay andun pa kami. So sabi ko malamang hindi naman to basta-basta itong yung sana. O ba't ko to sineshare? Di ba sa NDO tinuturo yung mga ABC? Di ba? Alam mo sa totoo lang, kapag hindi mo pa rin inaaral yung ABC na yan, for sure, napakalupit magturo ng mga mentors nyo about ABC. Pero yun nga lang, friend niya si Oz. Ayun. So, ayun. So,
alam ko nag-join din si Oz that time, o 'di ba? Pero iba yung ano niya, iba yung upline niya. So ngayon, going back, so malamang sa malamang, mga mentors niyo dito, malulupit pagturo ng ABC yan. Pero baka mamaya, katulad kita na makulit, na hindi mo ina-apply talaga. Nung nagsisimula kasi ako, hindi ko ina-apply. Sabi ko, ano ba itong ano ba itong mga, ano ba itong sana, ba't kailangan ba't kailangan may script pa na kailangan i-build up si ganito, ganyan. Alam mo, makulit talaga ako nagsisimula. Ang ginagawa ko lang talaga dati, papapresentan ko lang, yun lang. Wala talaga ABC. Pero to, since nabanggit ko na, mamaya ko pa rin kwento, para as I go along with the story, but maintindihan natin. Yung ABC na yan, kaya siya tinawag na Mastering ABC. Kasi yan yung pinakamalupit na skill na kinakailangan mong matutunan sa Usana. Kapag ka magaling ka mag-build up, magaling ka mag-edify ng bagay-bagay sa Usana, tapos ang business mo. As in, maging madali yung business mo. Kasi pag magaling ka mag-build up, maging madali ka mag-invite, maging madali ka mag-close and everything. Okay? Ang goal kasi natin sa Usana, parang ganito siya. Ang goal natin sa Usana, maintindihan ng prospect mo. Kasi dati parang makulit ako, ayoko mag-ABC talaga. Nung nag-intindihan ko yung ABC na yan, ganito pala siya. Sino sa inyo dito nagdala ng guest para mag-pay in yung guest? Type 1 nga. Meron ba dito? Meron ba dito nagdala ng guest para lang masabi lang. Masabi na, I belong. Meron mga ganun, di ba? Lahat pa tayo dito, kaya ka nagdadala ng guest sa presentation, gusto mo mag-pay in. Type 1 nga, kung gusto mo mag-pay in yung guest kapag ka nagdadala ka ng guest. O parang ganito yan. Ang gusto natin, yung guest mo, gusto natin mag-pay in siya. Ang goal is, para mag-pay in siya, kinakailangan naintindihan niya mabuti kung gaano kaganda yung presentation. Parang ganito siya, If the prospect is a qualified prospect at nagandahan siya dyan, naintindihan niya yan, mag-join siya. Pero para maintindihan ng guest yung Usana, number 1, kailangan 100% ang attention niya doon sa presentation. As simple as that. At para mangyari yun, na 100% ang attention niya doon sa presentation, kailangan may influence sa kanya yung nagprepresent. Na-gets? Kailangan credible enough yung nagprepresent sa kanya para makinig siya, para makuha mo yung 100% attention. At para mangyari na credible yung nagrepresent at kung sino man yan, kinakailangan na edify mo siyang mabuti. So yun pala yung yun pala yung ABC. So nung nag-gets ko siya, yun pala talaga siya. At pag binabalikan ko, yun yung pinaka-reason kung bakit ako nag-join din talaga sa Usana. You know what happened? Ang nag-present sa akin ng business pala, ang nag-present ng products is Clark de Guzman. Nag-present ng Complan, Dayan de Guzman. Ang nag-closing sa akin, Mentor Caleb Ed Pau, di ba? Powerhouse, di ba? Alam mo, after the presentation, hindi na ako kinakailangan i-close pa ng friend ko. Ang ginawa ko pa nga, iniwan ko siya sa big room. Tapos pinunta ko si Mentor Caleb, alam mo yun, amazed ako. Sabi ko, Sir Caleb, I'm really amazed by your talk, blah, 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 and everything, ganyan. Ngayon, akala pa nga nung sponsor ko yung nag-invite sa akin, akala niya umuwi na ako. Tapos nung dumating na siya, sabi sa kanya, bro, tara, samahan mo ako sa baba. Magjo-join na ako. On the spot po ako nag-join sa Usana. And take note ganito, ang huling pera ko lang that time, savings ko lang that time, 30,000 lang. Nag-join ako sa business on the spot. So anong lesson doon? Parang ganito, kung may prospect ka, huwag mo i-underestimate, huwag mong pangunahan yung prospect mo na mag-join siya o hindi. Ang trabaho mo na, ipakita mo na kung gaano kaganda yung Usana. At sa totoo lang, kapag ka nakita niya yung value, kung gaano kaganda yung Usana, mag-join talaga sila. Okay? Kaya nga parang importante ganito, Ang importante sa business natin, if you want to become successful in this business, kailangan excellent ka sa lahat ng bagay. Hindi ko naman sinasabi agad-agad. Kinakailangan i-master mo lahat talaga. Paano excellence? Excellence ka sa pag-i-invite, may excellence sa pag-invite, excellent ka sa pag-AABC. Hindi yung parang hindi yung parang masabi lang. Di ba meron pa nga sa sobrang tamad mag-ABC, kulang na lang i-enumerate. Papakilala kita kay Mentor Dayan. Number 1, IT professional to. Number 2, kulang na lang ganun na sobrang tamad ka mag-ABC. In-enumerate mo. Lagyan mo ng bullets, di ba? So, alam mo yung ganun. So, kinakailangan excellent ka. Why? Kasi ako naniniwala talaga ako sa success in life. Importante may excellence. Kailangan daw iwasan natin yung pagiging mediocre. Ano yung mediocre? Sa layman's term, average person. Alam niyo, sabi ni John Maxwell, ang average person daw is the worst of the best and the best of the worst.
Kasi gitna ka eh. Play safe, di ba? You're the worst of the best and the best of the worst. O di ba? So kinakailangan talaga, no? Kinakailangan talaga excellent tayo sa lahat ng ginagawa natin. After all, negosyo tong Usana. Okay? So yun, on the spot ako nag-join po sa Usana and I don't know, meron ba ditong on the spot na join? Type mo nga OTS. Kung meron man, kung meron mang on the spot katulad ko na join sa Usana, normally naman kapag ka OTS ka nag-join, di ba? On the spot ka nag-join, ang pinaka problema mo naman dito, parang feeling mo impulsive yung nagawa mong decision, correct? Okay? But that's normal, okay? Kasi sa totoo lang, nung nag-join pa ako sa Usana, on the spot ako nag-join. As in literal, parang feeling ko nabudo lang talaga ako. Pag uwi ko ng bahay, meron akong mga dala-dalang supplements. Alam mo yun, isa-isa ko siyang binababa sa kama. Kinakausap ko pa sila, anong gagawin ko sa'yo? Alam mo yung gano'n? Sabi ko, wala to sa plano ko sa buhay, ba't ako napunta dito sa iyo sana? Alam mo yung gano'n? Tapos nabawasan na yung savings ko sa bangko, naghahanap nga ako ng extra income, tapos nabawasan pa, no? Pero alam mo, ang solusyon lang talaga dyan, simple lang, kinakailangan mo lang talaga, no? Kinakailangan mo lang talaga mag-training talaga para maunawaan, okay? Kasi iniisip ko, pangatlong beses na ako na-invite dito sa isa, no? Might as well, aralin ko na lang talaga siya. Actually, hindi talaga ako hindi talaga ako yung mabilis agad sa isa. Nakala ko dati, medyo mayabang ako dati na para sabi ko, ay kaya-kaya ko to kaya-kaya kong karirin tong isa na kasi network marketing to, marami naman akong network, marami naman akong friends. Akala ko for as long as marami kang friends sa Facebook and everything, kaya mo na maging successful sa isa na. Hindi pala siya ganun. Alam niyo ba, no, first, hindi ako yung mabilis na PAPS. Ito, share ko lang to as an authentic, authentic story lang talaga, no. Pero hindi ko sinasabing gayahin nyo. Okay? For 1 month, wala talaga akong pay. I got my first pay in on my 5th week in the business. Kasalanan ko yun. Alam niyo bakit? Kasi nung first month ko, hindi talaga ako nag-training. Kasalanan ko rin yun kasi bakit? Nung first month ko, ang dami ko emote talaga sa buhay. Alam mo, first month ko, parang feeling ko, naubos yung oras ko, kaka-analyze ko bakit ako nasa Usana. O, diba? Meron bang ganun dito? Yung 4 weeks ka na, until now, hindi mo pa rin alam ang sagot. O, diba? Kung gusto mong malaman ang sagot, punta ka dito sa office, kausapin mo yung mga mentors mo. Kasi ganun ako dati. Yung tipong ina-analyze ko pa bakit ako napunta sa Isana. Tapos alam mo yun, dahil hindi ako nagtitraining, mali-mali talaga, mali-mali talaga yung pag-i-invite ko. Actually, hindi naman ako tinamad nung first month. Nung first month ko, nabenta ko yung products ko, nabawi ko yung investment ko. Pero nung first month ko, nag-invite din naman talaga ako. Close friends ko pa nga ini-invite ko, pero none of them joined. Alam niyo ba? Kasi hindi ko naiintindihan yung sistema. Sabi ko nga sa inyo, kapag may guest ako, ang gagawin ko lang, si Mentor Ivy Sepo yung nagpe-present pa para sa akin. Miss Ivy, ito po pala yung guest ko, tapos iiwanan ko na lang sa table. O, diba? O parang ganito, parang sa Zoom. Ang counterpart sa Zoom, yung tipong pinapapresentan mo yung friend mo, tapos ikaw bigla kang mawawala, magka-close ka ng camera. Parang ganun siya. Nag-gets. So, ano nangyari? Walang nagjo-join sa akin. Tapos na-proceed talaga ako. Tapos there was a time pa when I was starting. Alam mo yun, akala ko to, like ko to kwento. Akala ko talaga ito na talaga yung ito na talaga yung first pay in ko. Kasi minsan tinataningan natin yung negosyo natin. Alam yung tinataningan? Yung tipong, ito, pang ano ko na to, pang 10 guest ko na to, pag wala pa rin nangyari. Ayoko na talaga. May mga ganyan ba dito? May mga ganyan ba dito katulad ko? Yung tipo tinataningan mo yung business mo. Tapos sinasabi ko pa, Lord, okay lang po ba? Ito pong guest ko po, close friend ko po to, pero give me a sign, Lord. Tapos, pag ito pong guest ko na to nag-join, ibig sabihin po, para sa akin po yung Usana. Pag hindi po nag-join, hindi po para sa akin yung Usana. Di ba ang kapal ko? Nag-aasa ko ng sign kay Lord, pero ako yung nagturo kay Lord paano siya magbibigay ng signs. O di ba? Pala desisyon eh. Di ba? O what happened? Hindi nag-join yung prospect ko na yun. Tapos, yun yung prospect ko talaga na hiyang-hiya talaga ako kay Mentor Rich Tan. Kung kalala niyo si Mentor Rich Tan, 3-star Diamond Director. Siya kasi nag-close doon. Alam mo, hiyang-hiya talaga ako. Alam mo kasi bakit? Parang, nagkaroon na ba kayo ng prospect na sising-sisi ka na din alam mo pa sa Usana? Na sana hindi mo na lang in-invite. Diba meron din ako experience na gano'n, na inaaway pa niya si Mentor Rich, inaaway niya yung nag-present, tapos inaaway niya ako. Tapos ang ginawa ko, hinatid ko na siya sa MRT kasi ayoko na siya talagang pa-join kasi ang dami niyang hanash talaga. Na parang sabi ko, hindi talaga to, hindi talaga siya mag-join, inaway pa ako. Tapos yun yung naging turning point. Sabi ko, ay parang hindi pala para sa akin itong Usana. Ngayon, ang galing lang din talaga ng upline ko, si Mentor Ivy, naramdaman niya na bother ako doon sa guest ko. May message niya ako around 10 p.m. Nakatayo pa ako dyan sa may MRT, hindi pa ako umuwi. Nahatid ko na yung guest ko sa MRT, tapos ako, tulala lang, iniisip ko, shucks, tutuloy pa ba ako sa Usana or hindi? Para sabi ko, Lord, ito na yung sign eh. Diba? Tapos nag-message si Mentor Ivy, Ryan, gusto mo mag-NDO ulit tayo?
new distributors orientation. 10 p.m. yun. Nag-NDO ulit kami sa Starbucks dyan sa may Insular Lake. Dati meron Starbucks dyan. It took us 5 hours of NDO. Lagi itong kinukwento rin ni Mentor Rich. Andun sa Mentor Rich, ibinabantayan niya kami. Pero na-realize ko sa isa na ganito na number 1, another lesson. Kapag kami may message ka ng upline mo, ng coach mo, alam mo yun, kinakailangan mag-respond. Whatever message pa yan. Minsan kasi tama ba, kapag yung coach natin or upline natin yung message sa atin, alam mo yun, baka mamaya kung naka-iPhone ka, pinipreview mo na yung message niya. Ako sa tolang banas na banas talaga ako kapag pinipreview yung message ko talaga. As in talaga, tatawagin ako yung downline ko. O alam ko kung ginagawa mo, pinipreview yung message ko, no, hindi mo binireplyan. Kasi alam mo sa totoo lang, what if yung message sa'yo ng upline mo, yung text sa'yo ng upline mo, yun na pala yung magpapabago ng buhay mo. Tapos di ka nag-respond. Diba? Alam mo, thankful ako yung Mentor Ivy na message niya ako. At nag 5 hours NDO kami. Parang ganito yan Ang yung sana ganito, kung gusto maging successful, kinakailangan mo lang talaga maintindihan tong negosyo natin. All this time pala, akala ko naintindihan ko yung negosyo, hindi pala. Kasi after that 5 hours na NDO, doon ko lang talaga naintindihan yung sana. Paano naintindihan? Doon ko lang naintindihan na maganda pala yung pinasok kong negosyo. Doon ka na talaga naintindihan na mali-mali pala yung ginagawa kong sistema. Doon ko lang naintindihan na kinakailangan pala mag-humble down para matuto. Kasi sometimes, ang naghihinder sa atin para maging successful is yung pride and ego natin. Ay, shucks, ano kasi ako attorney kasi ako. Ay, shucks, ano kasi ako, engineer kasi ako. Ay, shucks, nakakahiya. Alam niyo, hindi nakakaya kasi yung negosyo natin napakaganda at napakaraming professions dito naging successful na rin talaga. Okay? Kinakailangan mo lang talaga intindihin. So bakit importante ko ito i-share? Nung inintindi ko talaga, it's a choice. Nung inintindi ko kung gaano kaganda yung sana, that's the time na na-hit ko yung Premier Platinum Paysetter. Medyo mo itong timeline. First month, wala akong pay-in kahit isa. Kasi puro ko drama, puro ko hanash. Puro ako science and everything. Puro ko analyze, paralyze. Nung in-ND ako ng Mentor ID, alam nyo ba, in 2 weeks time, I was able to sign up 7 pay-ins. I was able to hit my Premier Platinum Paysetter. Imagine mo to, what if hindi ako nag-respond sa upline ko? What if nag-emote ako? Ay, kaya lang naman ako i-message niya kasi ganito, ganyan. What if ganun ang ugali ko? What if ganun pag-iisip ko? Malamang sa malamang hindi ako Emerald Director right now. Tama? And out of those 7 pay-ins, 4 po doon ay Premier Platinum Paysetters. PPPS din. And talking about PPS creator, posible talaga siya. Okay? So ano nangyari? So ano naging shift doon? From someone na hindi nakikinig sa upline, from someone na sinusolo yung business, doon ko naintindihan yung importance bakit kinakailangan makinig sa upline. Bakit kinakailangan mag-yes upline. Wala pa nga sa amin yes coach, yes mentor kasi ang tawagan namin dati sa business, ups. Wala sa aming mentor, walang coach. Ang uso sa amin, ups Ivy, ups Caleb, ups Mads, ups Dayan, ganyan ang uso sa amin. O, diba? Very, very networking. Yun talaga yun talaga yung tawagan sa amin before. Tapos dati nababaduyan pa ako dati sa mga tawagan-tawagan na ganyan, mga power, ups. Pero alam mo yun, that's just the culture, pero that's just the culture of the business. Yun lang, ganoon lang talaga siya, di ba? So pwedeng nababaduyan ako ng umpisa, pero yun yung nagpayaman sa akin Yun yung nagpakita sa akin ng malaki Yun yung nagpa 6 digits per month sa akin, nagpa 6 digits per week sa akin di ba? So alam niyo pa dati, ang kinabibisitan ko pa dati, alam niyo yung ma'am? Alam niyo ma'am, meeting after meeting. Nung first month ko kasi sobrang acne ko talaga, acne alam ko na yan. Ano yung ma'am, meeting after meeting, yung after ng training, tatawagin ka ng upline mo, magbibilog-bilog pa kayo, di ba? Tapos mag-share ng takeaways. Ano nyo, mag-visit talaga ako dati dyan. Na parang every training na ako, gano'n naman sa Gano'n sa upline, may pabilog na naman. Ako, abutin na naman ito na siyam-siyam. Sasabihin 5 minutes. Tapos yung pala, tagal-tagal, ma'am, after ma'am, di ba? Alam mo, nakakatawa pa. Meron ako isa pang upline bago si na mentor Ivy, mentor Caleb. May isa pang upline. Nung babagin ko sino. Natatawa talaga pag naalala ko. After ma'am, sabay kami uuwi. Alam mo, meron pa kami ganitong Tanya, Ryan, tandaan mo to. Kapag ka tayo na goal director, ipapatanggal natin yung ma'am na yun. Oo nga, apply, patanggal natin yan. Napaka-core naman kasi may mga bilog-bilog pa. Diba? O diba, hindi ba na goal director naman ako, diba? Pero may ma'am pa rin, diba? Ganun ako ka-acne, ganun ka-literal. Ang tindi. Pero to yan, para maintindihan naman ng bakit importante yung bilog-bilog na yan. Kung nagbabasa ka ng Think and Grow Rich, kung may nakabasa man dito, mabasa mo yun.
nasa Think and Grow Rich yung ma'am. Alam niyo ba yon? Sino nakabasa ng Think and Grow Rich? Nasa Think and Grow Rich yung ma'am. Ang tawag sa Think and Grow Rich, hindi ma'am. Wala kang makitang meeting. Baka mamaya, mental, wala namang meeting after meeting dito ha. Wala namang drawing ng apply na nagmamam dito. Walang ganon. Pero, ang tawag kasi sa Think and Grow Rich, it's what we call mastermind circle. O, di ba sa tal? So kapag halimbawa nababadoyhan ka sa ma'am, guys, let's have a mastermind circle, o diba? Sinabi yun ni sinabi ni Napoleon Hill na kinakailangan daw talaga circle siya. O diba? Bakit? Kasi doon nagpo-flow yung positive energy. O kahit sa mga nakabasa, mababasa mo yun doon. Mastermind circle ang tawag ko dyan. Masterminding or mastermind circle. Andun talaga siya. So meron pala talaga siya, no? Meron pala talaga importance yung mga ganyan-ganyan. O diba? So ngayon, bakit ko siya share? Kasi yan yung culture kasi talaga na nakakapagpa-successful talaga sa amin sa business. Okay? Ano ito yan? Trivia din. No? Ito. Sabi ko nga, hindi naman hindi naman sa simula okay kaagad. Nung nagsisimula rin talaga ako sa Usana, ang daming yumuyurak ng pagkatao ko. Meron ba sa inyong ganyan? Yung mga friends mo na ini-ignore ka, tinatawanan ka, tandaan mo dito sa Usana para tong pelikula. Sa simula, niyuyurakan ng pagkatao mo, tinatapak-tapakan ka, di ba? Pero in the end, ang bida, siya pa rin yung bida, siya pa rin, you'll end up victorious pa rin. Di ba? Meron pa ako naranasan dati, ito may results na ako, may coach na ako nito. Sinabihan pa ako ng classmate ko, ay si Ryan, nagpapicture lang yun sa coach na yan, hindi naman talaga sa kanya yan. Gumawa siya ng issue na gano'n at confirm daw na hindi daw talaga sa akin yung coach, nagpa-picture lang daw talaga ako. Alam mo ginawa ko? Sinagasaan ko. Hindi, joke. Joke lang. Masyado kayo serious. May ginawa ko, in-ignore ko lang. After all, at the end of the day, kahit anong pang sabihin mo, whether sa akin man o coach or sinasabi mong hindi sa akin yung coach na yan, at the end of the day, during that time, ako pa rin yung may coach, ikaw pa rin yung wala. At lahat ng sabi mo, puro negative lang wala nang mangyayari. Parang ganito, no? Whether may gawin kang tama or hindi, merong sasabihin sa iyo yung mga tao. So ignore mo lang. Minsan kasi nauubos oras natin kakaisip sa mga dilemmas na yan. Iniisip mo palagi, naku, ayoko mag-invite, baka mamaya isipin kung ano isipin ng friend ko. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang problema niya, napakarami niyang problema. Hindi ka niya iniisip. O, huwag kang pabida dyan, di ba? So, simple lang, just invite anyway, ganun lang siyang kasimple, di ba? So, sabi nga dito, if you are not getting rejected on a daily basis, your goals are not ambitious enough. Correct? So, kaya kapag halimbawa, ito nga alam mo mindset namin, lupit ng mga mindsetting sa amin dati. 'Di ba? Kapag na-reject ka, dapat mas mag-celebrate ka. Sabi sa amin ni Mentor Mel, sabi niya sa amin, the late Mentor Mel Ter, sabi niya sa amin, para daw maging successful ka sa Usana, kinakailangan magkaroon ka ng 100 rejections. At least 100 rejections. So instead na magmumukmuk ka at magre-reject ka, dapat matuwa ka. Halimbawa na-reject ka isang beses, shucks, konti na lang, 99 na lang. Maging successful na ako. O isa pang rejection, shucks, 98 na lang, maging successful na ako. O diba? So dapat ganoon kasi doon ka kasi talaga matututo. Alright? So ngayon, ipakita ko lang sa inyo ito, disclaimer, hindi ko sinasabi na kapag income mo rin yan, depende pa rin sa effort mo. Pero gusto ko ipakita sa inyo na posible talaga. Bakit ako nag-resign ng 4 months? Ito na yon, okay? So alam nyo ba, one of the things talaga na pinaka-importante talaga sa business na to is yung tinatawag natin ownership. Alam nyo ownership? Dahil, the reason kung bakit sumali ka sa Usana, dahil gusto mo payamanin yung sarili mo sa Usana. Na-gets? I'm very sure your uplines gusto kong payamanin sa Usana, but what matters most is yung personal accountability na tinatawag. Ang income mo dahil sa iyan. Kung ano mangyayari sa business mo dahil sa iyan. Bakit malakas yung loob kung magsasalita ng ganito? Kasi ito member po ako ng SAD. Alam niyo po ba yung SAD? SAD? Samahan ng mga abandoned downlines. O, diba? So member po ako niyan, 'di ba? First month ko pa lang po sa Usana na induct na ako as member. O, 'di ba? So first month pa lang, alam niyo bakit? Kasi first month ko pa lang, alam mo nangyari sa akin nung join ako sa Usana. Hindi ko na mabanggit sino yung sino yung sponsor ko. Parang sabi niya sa akin, Kuya Ryan, pagka punta mo diyan sa Usana, hanapin mo lang sa Rich Tan. Alam mo yung ganoon nangyari sa akin pagka join ko, sabi niya, punta ka lang sa 24th floor, hanapin mo si Rich Tan. Naalala ko yung unang MDO ko pa noon eh. Pag akyat ko ng 24th floor, sabi niya, nandun lang daw si Rich Tan sa 24th floor. Ngayon tanong ako sa lalaki nasa may reception, andyan po ba si Rich Tan?
Tapos sakto, ay ako si Rich Tan. Ay bago po pala ako sa sana, papa-NDO daw po ako. Parang gano'n yung parang gano'n nangyari. Tapos 1 month na talaga nawala na siya kaagad. So ito, no, bakit ko siya sinishare? Because that's my story, no? Hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing lahat gano'n. But with my case, hindi ko siya tinignan as something negative. Alam mo, sa totoo lang, nung na-invite ako sa Isana, for me, it's enough na. As in yung mindset ko, never talaga ako nagkaroon ng galit sa upline ko nung hindi siya nagpakita sa Isana. Never ako nagkaroon ng grudge. Grudge talaga nakakatakot. Wala talaga, wala talagang ganon. Kasi for me, it's already a blessing that someone introduced me to Isana opportunity. Na-gets? Wala na akong drama, shucks, ba't di siya nag-join? Ba't di siya nagtuloy? Simple lang, success is a choice. If you want to become successful in Usana, you have to choose to become successful in Usana. Pipiliin mo siya. It's a decision. So dito, whether andyan yung upline mo, whether tinutulungan ka ng upline mo or hindi, it's a decision na maging successful. Okay? So maaga ako nag-step up sa business. Sabi ko sa akin ni Mentor Rich dati, lagi niya sinasabi to, if you want to earn fast, you have to move fast, you have to learn fast, you have to act fast, then you'll earn fast. Gusto ko ng fast. Inarap ko na mas mabilis yun sana. Okay? Since dito gusto kong kumita ng mas malaki, na mas mabilis, type mo dyan ako. O, diba? Huwag ka nang tamarin mag-type dyan. Napakadali lang yan. Type mo dyan ako, gusto mong kumita ng mas mabilis. Aralin mo daw mabuti. Kung ikaw yung tipo dapat ikaw daw yung tipo ng downline na ganito. Halimbawa, natutunan mo na itong skill na to. Apps, mentor, coach. Ano pa yung next na kailangan kong matutunan? Ganon dapat yung mindset. Kasi sa totoo lang, ang sana, pag natutunan mo to, I'm telling you, madali yung pera. Yun ang kailangan mo lang talaga siya matutunan. Mentor, bakit gano'n? Nag-a-attend naman ako ng training pero parang wala pa rin talaga nangyayari. It means hindi mo pa talaga siya naintindihan. You have to attend more trainings. Okay? Alam niyo ba, parang ganito siya, no? Ang mga training sa Usana para siyang para siyang treasure box or treasure chest. Alam mo yun? Imagine mo to, no? Meron kang treasure box or treasure chest. Andyan lahat ng success sa Usana. Andyan lahat. Na kapag ka nabuksan mo yung treasure box na yan, makukuha mo lahat ng rank advancements, lahat ng success mo sa Usana. Sa tabi ng treasure chest na yan or treasure box na yan, merong isang timba ng punong-puno ng susi. Bucket of keys, napakaraming susi, thousands yan, di ba? So, pero the thing is, merong isang susi na sure na makakapag-unlock ng treasure box mo. Na makapag-unlock ng lahat ng success mo sa Usana, na makapag-unlock ng millions mo. Ang question is, willing ka bang isa-isahin yung susi na yun? Type 1 nga kung willing kang isa-isahin yung susi na yun para ma-unlock mo yung treasure box. Willing ka ba? Kahit gaano pang karami, kahit 1,000 pa yan, kahit 1,000 pa yan, randomly mixed, di ba? Andun lang siya somewhere there, pero may isang susi doon. And the truth is, meron talaga isang susi na makakapag-unlock ng treasure box mo. Ganun sa Usana. Yung keys na yan, para siyang mga training na kinakailangan lahat talaga ng possible training at attendan mo kasi meron isang training na posibleng makapag-unlock ng treasure box mo. At kapag ganun yung mindset mo, hindi ka na mamimili ng training eh. Kasi iisipin mo, what if? Halimbawa parang ganito, nagda-doubt ka. Halimbawa parang ganito, no? Hindi ko na masasabing bawal mag-rason sa pag-attend ng training. Pero ang point ko, minsan, may mga chances kasi na tinatamad lang talaga tayo. Kapag ka nagdadalawang isip ka, tinatamad kang umattend ng training, isipin mo na lang, what if? Ito na yung susi para ma-open yung treasure box ko. And take note, hindi mo naman kinakailangan ng bonggang hotel training para lang ma-unlock yung treasure box mo. What if? Yung simpleng pinatawag ka ng coach mo para magkape, yun pala yung training na inaantay mo para ma-unlock yung treasure box mo. Nagets nyo? So kailangan ganun yung mindset natin. Kailangan ganun tayo mag-isip sa business talaga natin. We have to keep on attending trainings. Nung naging ganun yung mindset ko, alam mo, doon nagtuloy-tuloy yung income ko sa Usana. First month ko, January, dahil ang dami kong drama, wala akong income. February, I earned 4,100. Third month ko sa Usana, March of 2011, I earned 16,000. So, part-time pa rin yan. Alam mo, sa totoo lang, baliktad sa Usana, kapag ka nagsisimula ka sa Usana, yan yung talaga yung maraming sleepless nights talaga. Ito yung pakita ko pala sa inyo itong picture na to. Di ba may mga office mates ako? Alam mo, na-picturean ako ng mga office mates ko. Yan yung pangalan ng team namin sa office, Unix Jazz. Part ako ng Unix programming team sa HP. Tapos, Jazz yung batch namin. Team Jazz, parang ganyan. Tapos sa picture nila ako sa conference room natutulog. Ang malala dyan, itong color white na to, ang ginawa niya, sinend niya email blast.
email blast sa buong team namin. Ang tangat at ang syonga-syonga niya, nakalimutan niya tanggalin sa loop yung yung boss ko. Alam mo, nakakabwisit talaga. Andun yung andun yung boss ko sa loop na yon. Sinend niya, tapos sabi niya, yan, kapag sumali kayo kay Ryan, ganyan din mangyayari sa inyo. Pero ha. Parang napagtripan ako sa email, parang pag sumali daw sila sa akin sa business, sa Usana, tutulog-tulog din daw ako sa tutulog-tulog din daw ako sa office, 'di ba? Lahat sila, pa-picture pa sila, no? Alam mo yun, kung tutuusin, nabully talaga ako sa office ng malala. There were times pa, alam mo yun, kapag kadada ako sa corridor, lolokoyin ako ng isang friend ko doon. Power, ito na si Power. Alam mo yun, sa loob ko, hindi ko naman kayo ini-invite, ba't nyo ako inaasar ng ganyan? Pero alam mo, sa totoo lang, dahil sobrang mataas yung belief ko sa Usana, hindi ako pumayag na hindi ako maghihiganti. Hindi ako pumayag. Alam mo ginawa ko, sabi ko, mandakay talaga sa akin. Nothing to lose eh. Alam na yung Usana ako. Alam mo ginawa ko, meron ako sa meron kasi ang katandem sa office na influential din siya. Yung tumatawag sa akin power. Alam mo literal, sabi ko, naku, mapapatahimik ko din talaga to. Alam mo, ang ginawa kong strategy, dahil alam nila na Usana ko, ito for inviting to, no? Ang ginawa ko, hindi ko sila ini-invite as buo. Ang ginagawa ko, isa-isa ko sila sinasabay sa lunch. Tapos kapag nagla-lunch kami, ang gagawin ko, mag-share ako ng mindset ko. May mga ganito pa, isang HP ganito. Sa HP, every 10th of the month na kami sumisweldo. Once a month na kami sumisweldo. At literal, pecha de peligro talaga. So kapag ang pecha de peligro na, doon ko invite yung isang office mate. Grabe, no? Ang hirap talaga pag 10th of the month. Alam mo, sobrang thankful lang talaga ako na meron akong fallback. Sobrang thankful lang talaga ako na meron akong Usana. At least kahit paano, meron ako other income habang inaantay ko itong sweldo natin. Ano ba yan, Ryan, yung Usana na yan? Tapos na-curious sila. Then, nega na sila sa Usana. Nothing to lose na ako. Kahit sabi ko diretso. Ang ginawa ko, ang goal ko lang talaga, makapapapunta lang talaga ako sa Hakot presentation at least 2 to 3 people. Ang nangyari doon, nakakita ako ng 3 tao. Tapos, whether mag-join or hindi, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ma-validate sa kanila na maganda yung Usana. Nagandahan sila. Di ba ang chismis ang bilis kumalat niyan? Kinalat nila sa office. Ay, ang ganda naman pala ng Usana. Actually, gusto ko nga sumali, wala lang ako pang pero maganda yung Usana. Ito na yung ito yung nang-aasar sa akin, si Power. Alam mo ang ginawa niya, nilapitan niya ako isang beses nung lunch. Ryan, sabi ni na Rowes, maganda daw yung Usana. Okay lang ba isama mo ko? Pero wag mo sasabihin na sumama ako sa Usana. Kasi syempre naiiyak kasi binisintiraan niya yung Usana. Nag-research na rin ako kasi may diabetes yung parents ko. Nakita ko yung comparative guide, na-research ko lang somewhere. Pero okay na ba isama mo ko dyan? Sinama ko siya sa office. Alam mo, the following day, nag-join siya. Tapos ang malupit, sa conference room namin, may meeting kami. Maya-maya, so kumakanta na siya. Usana, kumakanta siya. Tapos, dahil siya yung pinaka-influential sa group namin, lahat ng mega, lahat positive. Diba? Itong isang toy, itong naka-white na yan, nag-join yan sa Usana. Ang di lang nag-join dyan, yung dalawa, itong babae lang. The rest, nag-join yan sa Usana. Okay? So ito naman yung nakaputi, nag-gold director yan. Diba? So imagine mo, yung mga tao, na okay lang yan. Maganda yung Usana, yun yung something na constant. Okay? Hindi man sila mag-join sa'yo, mag-join pa rin yan kasi ikaw na nagpapatuloy ka sa Usana at nag-create ka ng resulta. Alright? Yung nagpa-power naman, silver director na rin yun, pero nakabuild na rin ng kotse dahil sa Usana. O diba? Ganong kalupit, o diba? Sabi nga, don't give up, the beginning is always the hardest. Wala namang madali sa simula. Kung nahihirapan ka ngayon, simple lang. Ibig sabihin, normal kang nilalang, o diba? Kapag hindi ka nahihirapan, isa kang halimaw, o diba? Isa kang mutant. Pero lahat ng tao, nahihirapan talaga sa simula, diba? So, yung down ka na, diba? Tapos nabigla mo sa nakasalubong, o diba? Never give up, diba? Minsan kasi tayo, kinakailangan makakita ng ganyan para mapatuloy ka sa Usana. Simple lang, kami na magpapatunay, maganda yung Usana. Alam mo, hindi ako nag-give up lang talaga sa Usana. Tuloy-tuloy ko lang. Ang mindset ko ganito, talking about ownership, hindi nga ako, nung sisimula ako sa Usana, wala naman mga goal setting. Pero ang mindset ko, everyday, kailangan may ginagawa akong something for my business. Every week kinakailangan may income. Alam nyo ba dati, ang binibigyan sa akin din palagi ng mentor kid, nag-aasa ko sa kanya, mentor, paano ba mag-gold? Alam mo, wala siyang ibang sasabihin. Di ba minsan akala natin, upline natin, magbibigay ng malupitang words of wisdom. Alam mo, nakakainis kapag minsan mag-aasa ko sa mga uplines, paano ba mag-gold director? Alam mo, sabihin lang nila, decide ka lang. Naalala ko si
pangalan ito, Mentor Shane Miguel. Ayan, si Mentor Shane Miguel. Isa siya sa mga tinanungan ko bago mag-goal. Siyempre, yun, no, Diamond Director yun, no, parang apply nun. So excited ako, nagkaroon ako ng chance makausap siya sa may mga computer. So sabi ko, shucks, ito na ata, maririnig ko na yung pinakamalapit na tip, ganyan. Mentor ako po si Ryan, ganyan, kilala daw niya, ganyan, ganyan. Tapos, Mentor, paano ba talaga mag-goal? Alam mo yun, nakakabisit. Ang dami-dami kong ina-expect na words of wisdom. Alam mo, sinagot sa akin ni Mentor Shane, basta Ryan, mag-decide ka lang. Ano? Nakakabisit, mag-decide ka lang daw. Diba? Parang yun at yun ang sasabihin sa'yo ng mga uplines. Pero alam mo, totoo talaga siya, no? If you want to become successful in business, mag-decide ka lang. Alam, kanina binabanggit ni Mentor na yan si Tony Robbins, no? Dinefine niya ni Tony Robbins, eh. Sabi niya, sabi ni Tony Robbins, parang sabi niya ganito, no? I-rephrase ko na lang. Hindi ko matandaan yung exact, exact na English na quote niya, no? Paano mo daw masasabi na talagang nakapag-decide ka na talaga? Paano mo daw masasabi na ang ginawa mong desisyon ay real decision? Anyone? Sige, type nga sa chat box. Paano mo daw masasabi na kapag decide ka na talagang totoo? Hindi yung eme-eme lang. Di ba maraming ganyan? Yung tipo, sa kapag-decide na talaga ako, pero pag talikod, di ba ganyan? Hindi na talagang design eme-eme lang. Pero alam mo, paano daw malalaman kapag ka nakapag-decide ka na talaga, simple lang. Kapag ka nakuha mo na yung goal rank advancement mo. Kapag ka nakuha mo na yung goal travel incentive mo. Kasi sabi ni Tony Robbins, a real decision could create massive results. A real decision should create real results. Parang ganyan yung sinabi niya. O, diba? So, ibig sabihin, mentor, hindi pa ako decided? Hindi pa. Kung di mo pa nakukuha yung goal mo, hindi ka pa decided. Kasi kapag ka nag-decide daw talaga ng totoo, ang isang tao, gagawin niya talaga lahat. Do whatever it takes. 100% effort hanggang sa makuha mo yung goal na ginusto mo. So, tanong mo sa sarili mo, nakapag-decide ka na ba talaga? Kung di ka pa nag-rank advance, baka hindi ka pa talaga decided. Kasi kung decided ka, willing kang mapuyat. Kung decided ka, willing ka mag-sacrifice ng time, 'di ba? So ganun lang siya ganun lang siya kasimple. At sabi ko, andito na ako, sa totoo lang, ito hindi sa niyayabang ko or what, but when I was starting the business, maswerte na po kapag ka-4 na oras ako natutulog. Ang swerte nga ng mga tao ngayon, 'di ba? Parang tipo halimbawa, napuyat ka ng 12 o'clock dahil may presentation ka pa. O 'di ba, toothbrush ka lang, pwede ka na matulog. Kaya kami dati hindi, 12 o'clock nasa office pa ako. Kinakailangan ko umuwi ng Antipolo, 2:30 AM ako makakauwi and I had to wake up at 4:30 kasi may pasok pa ako kinabukasan. Pero sabi ko, andito na rin lang ako, ilublob ko na yung paa ko, magpakaano na ako, ilublob ko na buong katawan ko dito, itodo ko na. Kasi sabi ko, ayokong forever mapupuyat ako. Importante na, pupuyat na rin lang ako, bilisan ko para magkaroon ako ng malaking resulta. Alam mo, ganun lang yung ginawa ko. On my 4th month, I became director. I hit 80K in 1 month as a part-timer. Di ba? Sino sa inyo gusto ng ganyan? O, di ba? At tanda ko yan. Ang pinambili ko na sa director ko, bumili ako ng iPad 2. O, di ba? Tapos, ang malapit dyan, dati kasi ang iPad, di ba pag may iPad ka, sobrang social mo. Kasi parang feeling na dati hindi siya necessity. Tapos tanda ko dati, ang ginagawa ko sa office, syempre, kumikita na kahit paano sa isa na nakakabili ng damit kahit paano. Tapos ginagawa ko, nilalabas ko yung iPad 2 ko. Kasi alam mo gagawin ko? Lalagyan ko lang ng earphones, tapos doon ako makikinig ng music. Tapos ganyan-ganyan. Tapos ang malupit, ako lang may iPad 2 sa floor. Kahit yung manager ko walang iPad 2. O, diba? So parang nakakatuwa lang kasi ganun pala, ganun palang pwede bumili sa'yo sana. O, ito na. Sino sa inyo dito gustong, gustong mag-resign after few months lang? Yung sa'yo mag-resign. Gustong kumita ng malaki. Alam mo, on my 5th month in the business, I earned 207,000. Making me hit my first first 6 digits per month income. Yan yung time nag-silver director ako sa Yan yung time nag-silver director ako sa sana. Okay. So, paano nangyari yan? Actually, di ba sabi ko nga sa inyo, importante sa sana more than intensity. Yes, intensity din, no? But more than more than intensity of the business, importante yung consistency talaga. Di ba? Na iba na yung team namin, no? Team consistency, na joke lang. So, may consistency. Alam mo kasi bakit? Nakakita ka na ba ng kumukulong tubig na on and off ka? Di ba walang ganun? Di ba? Kinakailangan mong tuloy-tuloy mo siyang silaban para kumulo yung tubig. Ganun din sa sana. Kung gusto mong kumulo yung tubig mo sa sana, kailangan tuloy-tuloy mo siyang tinatrabaho. Alam mo, okay lang naman magpakapagod sa sana kasi malaki naman yung balik. Malaki naman yung pwede mo makuha talaga dito. Diba? Yan yung time nag-resign na ako. Ang story lang talaga niya, hindi ko naman gusto mag-resign. Pero dahil sa manager ko, pinilit niya ako. Dahil sa manager, ang nangyari kasi doon,
Nung nalaman niya masyado akong busy sa'yo sana, hindi ko naman napapabayaan yung trabaho ko. Parang sinadya niya, ginawa niya, nilagay niya ako sa mid-shift. Parang 3 p.m. to 12 midnight. Dati kasi nga, dahil wala pang Zoom before, tsaka yung na-build kong team, pang day job talaga, parang ganun. So ngayon, nilagay niya ako sa 3 to 12, 3 to 12 midnight. Silver director na ako, kumita ako ng 207,000 in 1 month. Imagine mo, income ko sa, talagang binanggit pa company, income ko sa HP 21K. Sa isa na 207. Yung part-time ko, mas malaki pa ng sobra-sobra. Alam mo, literal, after niya ako i-assign sa shift na yun, ang ginawa ko, gumawa ko ng resignation letter. Tapos alam mo nakasulat doon, Mama, I'd like to resign from my position because I wanted to follow my dreams. So yun yung binigay kong resignation letter. And the rest is history, okay? So nagtuloy-tuloy na. Ngayon, kung meron man dito, kung meron man dito nagpo-full time sa isa na simple lang, kinakailangan full-time attitude ka talaga. Hindi pwedeng fulling time. Kinakailangan talaga, asikasuhin mo talaga yung negosyo mo. Ako hindi ako magpapaka-plastic. There was a month din na naging fulling time din ako sa Isana. That was July of 2011. Bumaba yung income ko sa Isana. Bumaba siya ng 78,000 in 1 month. Diba? Yan na yung pinakamababang income ko sa Isana sa buong 14 years ko sa Isana. And it happened only once. Okay? Tapos, kasi nga, parang sabi ko, parang ganito, importante po as as a full-timer, kinakailangan mo talaga maging accountable sa income mo. Ang mindset ko ganito, kinakailangan kong kumitang malaki. Kasi kapag kumikita ako ng mas malaki yung kikitain ng team ko. So ganun siya. So nag-bounce back ako niya, sabi ko, kinakailangan karirin ko yung isa na. Kinakailangan ko mag-gold. Alam mo, 4 months after, nag-gold director din ako. Actually, gold director po ako December 25 of 2011, Pasko. Pero going back to my story, naalala niyo yung story ko kanina, na sabi ko, I want to hit my first million at the age of 25 years old. O sa mga nakikinig dito, sige, type mo nga kailan yung birthday ko. Sige nga, ako nakikinig ka talaga. November what? Kailan ang birthday ko? November something. Diba? Okay, November 10. November 10 ang birthday ko. May pa-quiz pala, no? Alam mo, sabi ng mentor ko si Miss Celine Yu, naging speaker namin sa retreat sa Intensity. Owner siya ng alam niyo Chevrolet, alam niyo Chevrolet tsaka MG Cars, siya may-ari nun. So, sabi niya doon sa training niya, sabi niya, there's no such thing as coincidence. What we have is divine incidents. Yun yung sinabi niya. Christian pala si Miss Celine. So the divine incidents daw. Tapos alam mo ba, for the longest time, pinapipray ko talaga yun. Imagine mo, years in the making yung prayer ko na yun. 2005. Nagpipray ako, Lord, I want to hit my first million at the age of 25 years old. Alam mo ba, a week before my birthday, my total income was 900,000 plus. Tapos isang linggo na lang, birthday ko na, kinakailangan kong kumita ng 100,000 sa loob ng isang linggo. Mula January until that week, never pa akong kumita ng 100,000 sa isang linggo. But I kept on praying, Lord, hindi ko alam pa paano mangyayari, pero hindi pa ako kumita ng 100,000 sa isang linggo, paano ko po ito gagawin? Pero Lord, gusto ko po talaga ma-hit yung first million ko. Kasi kapag halimbawa 900,000 lang po yung hindi po ako millionaire, no? 900,000 lang ako. Diba? Lord, di ba malaki ko na pipipray sa itong gusto ko may ng first million ko. Andito na po tayo eh. Alam mo, God is so faithful sa mga plano niya. Alam mo bakit? On the week of my birthday, I earned 107,640 pesos. Making me hit my first million exactly on the week of my birthday. And surprisingly, lucky number pa. Di ba sa lucky number? Parang, siya, 11-11-11. I earned 107,000, making me hit my first million exactly on the week of my birthday. So nag-gets yung point ko. There's no such as coincidence. Kung nandito ka sa Isana, plano yan ni Lord, di ba? Decision niya na nandito ka. Bakit? Sa kadami-dami ng pwede invite ng friend mo, bakit ikaw pa? So ka na mag-isip, di ba? So ganun siya. So ayan siya. Sometimes your plans don't work out because God has better ones. And a month after, di ba next ko na yung first million ko, nag-run ako ng Gold Director, 244,000 naman in 1 month. So kaya ko to sinishare kasi alam mo, this is a result of decision. Alam mo, sa totoo lang, importante na talaga sa negosyo natin, mag-decide ka kung paano mo gagawin yung business. Mag-decide ka na gagawin mo yung negosyo. At pinaka-importante talaga, kung gusto mo maging mabilis, kasi dito gusto mo maging mabilis din. Sige nga, type mo dyan ako, kung gusto mo maging mabilis sa Isana, after all,
Ang yung sana kasi ano to decision talaga natin to. Kung gusto mong fast pace, slow pace, kung gusto mong 20 years, doon ka palang mag-goal director, may apo ka na, pwede naman, di ba? So, pero depende talaga siya sa'yo paano mo ma-hit. Kung gusto mo mas mabilis, kailangan mag-decide ka. Those people who are stepping up, sila talaga yun, no? Sila talaga yung sila talaga yung nauuna mag-rank advance. Talala ko dati, ito, I don't know kung alam niyo pa tong culture na to. Ang mindset ko kasi palagi dati, lalo nag-run ng goal director sa Mentor IB, ang mindset ko, Mentor IB, yung 5,000 points, dapat sa akin lahat manggaling yan. Akong bahala sa 5,000 points. Run ka ng goal. Mentor Don Sepe, yung asawa naman niya, nag-run ng goal director, ganun din. Kasi ang mindset ko, ako na yung susunod. Ako na yung susunod sa upline ko. At kapag ka nanggaling sa, parang ganito siya yung upline ko, mag-run naman yan Ang mas malupit, what if hindi, hindi nanggaling sa akin yung 5,000 points. Eh di iba pa yung kumita, Nagets? Kailangan sa akin manggaling yung 5,000 points para ako rin kumita. Nagets? So sinasabay ko palagi yung upline ko kasi sabi nila kung sino yung taong sasabay, siya yung susunod. Naunang nag-goal director si Mentor IB, sumunod si Mentor Don, yung husband niya right now. Tapos ako na yung may mga nauna pa pala sa akin. Siguro mga dalawang uplines pa yun. May nauna pa sa akin doon. Pero ako yung nag-step up. Sabi ko, ako dapat yung sumunod. Gusto ko nang sumunod ako. Gusto ko mauna ako. Mindset ko, mentor akong bahala sa 5,000 points. Kaya nangyari sa akin, ako yung parang 4 months after mag-gold director ni mentor doon, ako na yung sumunod. December 25. Alam mo nakakatawa dyan, dahil ang mindset ko ganun, ako yung nakapag-create ng mas malaking team. Kasi ganoon yung mindset ko So sino sa inyo gusto ng ganyang mindset? 'Di ba? Yun yung tinatawag na kailangan winning mindset tayo palagi. Okay? Tanda ko pa niyan, alam mo dahil ganun yung mindset ko, ganun din yung mindset ng mga downlines ko. Ito I'm not proud of this magdi-disclaimer muna ako bago ko ikwento. Dati sa amin para mag-gold director kinakailangan 5,000 points left and right. So para mag-gold director kinakailangan 40,000 points total para mag-gold director. Tama? Sabihin na natin meron ng ipon or whatsoever. So mga 30,000 plus points para mag-gold record. Correct? So alam nyo ba, hindi ako proud dito. Pero dahil ganun yung mindset ko, dahil focus ako sa pagpapalaki ng team, naging mas madali para sa mag-gold record. Dahil tuloy-tuloy ko siya ginagawa, consistent. Ang total ko lang na direct, hindi ko sinasabi hindi ka magdi-direct, gusto ko lang ikwento yung story ko lang talaga. Ang total na sa 40,000 points, ang total na personal direct ko doon is 400 points. Hindi ako proud doon, pero ang point ko lang ganito. Bakit ganun, mentor? Ba't mo sinasabi sa amin yan? Kasi ako naniniwala ang goal director run, it doesn't happen during the 4-week run. Prior to the 4 weeks, I've been consistently doing you sana. I've been sponsoring from the very start. Tuloy-tuloy ako humahataw. Never ako nagpahinga. Tuloy-tuloy lang. So basically, yan yung results. Yan yung results ng tuloy-tuloy na hataw. Kaya parang ganito, sabi nga natin, wala namang magic sa sana, it's purely science. Ang kasama ko sina Coach Trina, yung 5168, simple lang, kung gusto mo magkaroon ng pay-in, kinakailangan mo talaga ng 5 presentations in a week para mas ma-assess mo yung numbers mo, you have to know your numbers. Ang ibig sabihin ng 5168, 5 presentations, 1 pay-in, 68 points product movement. Bakit 68 points? Kasi somehow 68 points in 1 week, it's kumbaga acceptable na siya for a product movement. And now, parang namumove mo rin yung 200 points na auto-order. So ngayon, yung 5 presentations, parang ganito, you have to know your numbers. Kapag ka naka 5 presentations ka, isang pay-in ka, ibig sabihin pala yun yung number mo. Kinakailangan mo mag 5 presentations para magkaroon ka ng isang pay-in. Kapag ka naka 10 presentation ka na at wala ka pa rin pay-in, you have to reassess. Kasi hindi na normal yun. Ibig sabihin, baka may mali sa prospecting mo. Baka naman mamaya, tinuturuan ka pa paano kumanap ng quality prospect. Ikaw kung sino-sino ini-invite mo. Nagets? So, through that 5168, doon mo na-assess ano yung kinakailangan mong gawin. Kasi ba't yun yung naisip namin? Kasi when we were starting, ganun naman talaga. Hindi normal na walang income. Normal sa amin talaga na may income. Going back, nag-gold director ako, sabi ni Mentor Caleb, kailangan daw, para mag-gold director, wag daw ako mawawalan ng income every week. Dapat daw no zero income week. Kailangan daw every week. Sa amin dati, pag sinabi mong no income every week, ang ibig sabihin nun, ang minimum income mo is $100. Sa amin dati ganito, kapag halimbawa ang points mo sa left and right, 400 points, saka 500 points, hindi ka pa rin i-income kapag ka-believer ng ka na and above. Ang gagawin nun, carry over points siya. Mag-income ka kapag ka nag $100 na siya.
So ibig sabihin sa amin dati na no income week $100. O, di ba? So sa amin kapag halimbawa nag $100 ka for 4 weeks or even 6 weeks, walang walang recognition, di ba? Kapag sinabi sa amin at pag sinabi ko, mentor, grabe nakaano na po ako, naka $100 na po for 4 weeks. Ang sasagot lang sa akin ng upline ko, aba, dapat naman. Wala nang walang recognition. Congrats! Congrats, nag-$100 na for 4 weeks, walang ganon. Sa amin dati, aba, dapat naman, kailangan mong kumita di ba? Wala nang wala nang mga steadfast builder, walang ganyan. Pero ang galing nga na yung sana, gumawa siya ng way para maibalik yung ginagawa namin dati. O, di ba? So, pag sinabihan ka na apply mo, no zero income, hindi po acceptable. Ito, don't get me wrong, no? Siyempre, sa compensation natin, may $25. Pero sabihin mo sa sarili mo, hindi acceptable ang $25. Ang acceptable na minimum income should be $100. Okay lang ba pakitype sa chat box natin ng $100? O, di ba? I-attack mo na. I-manifest mo na. Yan dapat ang mindset mo. Pag sinabi mo no zero income, make $100. O, di ba? And take to, darating time kapag kaganyan yung standard na sinet mo sa utak mo, okay ba sa inyo next time ang $100? Anong goal mo for this week? Ano mga $400? Uy, hindi $100 muna. Ha? $100? Hindi $100 is my non-negotiable income. Oh, di ba ganun? Since nyo gusto ng ganyan, ang taray non-negotiable, wala nang goal. Non-negotiable, di ba? So kapag halimbawa magdagano ka minsan, save mo na lang $100, ba? Aba, dapat naman, non-negotiable income ko yan. O, di ba? Kasi dapat ganun yung mindset natin. Ikaw magsaset ng standard sa sarili mo. Gusto mo mabilis, di ba? Dapat ganyan yung standard na sineset mo. In 1 year time, I was able to accumulate 1.2 million total income on my first year. Alright? So ngayon, hindi ko na alam yung total, pero ayun, nag-gold director ako, di ba? Wala pa akong balbas dati. So yung gold director ako sa iyo sana. So nung emerald, syempre mas malaki, 700,000 in 1 month. Hindi ito updated, pero siguro ngayon nasa 40 plus, basta 40 plus million na yung total. Okay, working on my next Usana, ay wala na pala Usana milestone Emmy na yung tawag. I forgot the term na. Pero going to going $1 million na rin yung total income ko sa Usana. And ang nakakatuwa lang, grabe saan ka nakakita ng negosyo na ganitong kalaki income? Ito, I've been in the business for the past 14 years na pala ako sa Usana. Pero alam mo, kung meron mang isang bagay na sobrang gusto kong sabihin sa inyo dito, grateful talaga ako na sa Usana opportunity. Kung gusto mo talaga ng passive income, ito talaga yun. Kung gusto mo residual income, ito talaga yun. Marami na ako nakitang negosyo sa labas. Pero ang pinakamaganda sa isa na may residual income. Alam niyo ba, there was a time that I was actively building the business 2016. Kasi focus ako sa nanay ko na first time yung ma-ICU noon. Tapos buong taon, ang dami nangyayari sa kanya that time. Pero saan ka nakita ng negosyo na buong taon kang hindi nagtrabaho? Hindi ko sinasabi na trabaho. I was present, pero hindi actively building na nag-sponsor kasi hindi ko matutukan. At hindi ko siya choice. Pero saan ka nakakita ng negosyo? During that time, 2016, 4 million plus ang income ko for 1 year, passive. Pwede ba mangyari ganun? Boss, mag-vacation ako 1 year. Okay lang ba ibigay mo pa rin 100% sweldo? Walang ganun. Correct? So bakit ganun yung naging results? Hindi ko sinasabing magpaka-passive kasayo sana. Ang point ko, kapag tatrabuhin mo talaga actively negosyo, in the long run, makakakuha ka ng passive income. Kahit kami passive income kami, andito pa rin kami, actively building pa rin kami. So, ba't ka magpapaka-passive? Ang sinabi dito, passive income, hindi passive hindi passive associate, hindi passive action, di ba? Income lang passive, hindi ikaw. Wag kang di ba? Yung tipong 1 year ka pa lang, nagdadrama ka na agad na gusto mo passive ka agad. Hindi ganoon, 'di ba? Hindi walang special. Lahat tayo kailangan trumabaho. After all, tandaan mo to, darating time kahit tumagal ka na sa Usana, ikaw pa yung malulungkot kapag hindi ka nag-Usana. Kasi ang saya mag-Usana, remember passion? Passion develops through time. Ang masaya dito, kapag kumikita ka ng malaki, marami sa downlines mo rin kumikita at nakukuha yung pangarap nila. Alright? So, totoo yun, dreams do come true. Lahat yan nangyari yan sa Usana. Nakabili rin ng kotse, nakabili ng kondo, nakapag-travel iba't ibang bansa. Lahat yan nangyari sa Usana. O, diba? First time aeroplano ko dahil sa Usana. Diba? Yung pangarap ko, pangarap ko mag-talk in front of a big crowd, natupad din talaga dahil sa Usana. O, di ba? Kung pangarap mo maging artista, pwede rin matupad yan sa Usana. Pangarap mo magka-coach yung mga downlines mo, natupad siya sa Usana. Atong college ito, sobrang luma na to, But these are all fully paid cars ng downlines ko. O, di ba? So, alam mo yun, nakakatawa lang. Minsan may may magbabash. Hindi naman sa kanila yan, Lagi sabi, these are all fully paid cars na. O, di ba? Yung iba dyan, pangatlong kotse na nila, pangalawang kotse na nila, nakabili na ng mga property, di ba? So, pati yung dream, hindi pa naman, hindi pa naman talaga sobrang laking house. Pero, pangarap ko talaga mabilan ng
Bahay yung parents ko. Ito siya. Ay, lagyan ko lang ng sounds. Ano ba 'to? Aha. Are you guys learning? Sige nga, type 1 nga kung marami ba kayo natutunan. Parang dire-diretso kasi ako magsalita, sorry. Ayan. Oh, nag-hang. Ay, wait lang. Oh, oo, nag-hang yung ano ko. Wait lang natin, ah. Ano nakikita niyo sa monitor niyo? Ay, nag-hang siya. Wait lang. Ah, I don't know. Ba't ganun siya? Anyway, hindi ko alam bakit ganun yung Zoom ko ngayon. Anyway, sige, kwento ko na lang. So ito, because of ano, because of Usana, yan nakabili rin ng nandiyan yung video. Wait lang ah. Yan ako na lang. Ang weird pagka ano. Share. Share sound na lang. Ay, ayaw talaga niya. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, sige. So because of ano, no, because of Pisana, ay nakabili ng condo, nakakapagpa-interior ng condo and everything. Alam mo, nakakatuwa lang, no? Kumbaga parang lahat kasi to, no? Kumbaga lahat to, pangarap lang talaga siya. Nag-start lang talaga siya sa dream na parang, alam mo yun, sabi sa akin ni Mentor Rich dati, sabi niya, kapag ka hindi mo pa daw ano, no? Kapag ka hindi ka pa satisfied sa kama na tinutulugan ng parents mo, huwag kang tumigil sa iyo sana. Kailangan tuloy ka. So ganun yung naging mindset ko talaga hanggang sa ano, no, hanggang sa lahat yan ano, hanggang sa lahat yan na-achieve din talaga. Hindi ko na siya mapakita, I don't know, parang siyang sa end ko weird yung ano, weird yung Zoom. Pero lahat yan natupad dahil sa ano, lahat yan natupad dahil sa iyo sana. Travel, property, savings and everything. Lahat yan natupad sa iyo sana. So kung titingnan mo, tama ba? Agree ba kayo? Hindi naman siya ano no, hindi extra income yung sana eh. 'Di ba? Extraordinary income yung sana. It will give you extraordinary life. Alam mo 'yun? At ang pinaka na-enjoy ko talaga, marami naman pwedeng negosyo, no? Actually, pag ina-analyze ko yun, no, ina-analyze ko yung negosyo ng isa na napakasimple lang ng business talaga natin. At the same time, pinakamaganda dito, darating time, hawak na hawak mo talaga, no? Hawak na hawak mo talaga yung oras mo talaga sa buhay mo, di ba? Si Mentor Dayan, nakakapagbigay siya ng time sa mga kids niya. Gusto ko yung ganun. Ganun kaganda kasi, no? Ganun kaganda kasi yung buhay na prepare sa atin dito sa Isana. So ngayon pa lang, ito, no? It's your chance talaga, no? It's your chance talaga na lahat tayo dito, no? Lahat tayo dito makapag-step up, lahat tayo dito karirin. Huwag mo palalampasin isang araw na hindi ka nag-usana. Huwag mo palalampasin na itong week na to, hindi ka hahataw. Maybe some of you mag-SG, mag-Singapore for the convention. Pero alam mo na to, lang simple lang. Whether nasa convention ka or nandito ka, simple lang, lahat naman tayo dito may goal eh. Importante trabahuhin mo siya week per week. Kasi kahit naman ako dati, kahit nagko-convention, wala. Tuloy-tuloy-tuloy pa rin yung sana. Noong time na hindi pa ako dumadaan ng convention, naiiwan ako sa Pilipinas, alam mo ang mindset ko, yun ba kasi ang mindset nila, ay shucks, wala yung upline ko, nasa Singapore, ay nasa Hong Kong, ay nasa Korea, tsaka nakuha hataw. Alam mo ang mindset ko ganito, ito na yung pagkakataon ko. Ito na ang pagkakataon ko magbida-bida kasi akong pinakamataas na upline dito. Sa akin kayo sa akin kayo sumunod. Diba? Ganun yung ano no, ganun yung mindset ko. Ito yung pagkakataon ko matutong maging leader. Okay? After all, ang negosyo natin kasi it's all about leadership business. Okay? Make sure na ano no, make sure grab the opportunity palagi kasi yun yung way para ano no, para mag-succeed ka talaga sa business natin. Hindi dito ano no, hindi to recruit lang. It's really a leadership business. At kapag ka ganyan ano, ganyan mindset mo, ganyan ginawa mo, definitely ikaw rin makakuha ka na mas mabilis na resulta. Okay? So ngayon, sa lahat ng mga nandito, you're very blessed kasi nakating kayong training at the same time nakakapakinig din kayo kanina kina Mentor Mads, kina Mentor Dayan. Ito, ang mindset natin for the whole 2025 grants lang tayong lahat. Okay? Saka mo na isipin magpahinga. Ngayon talaga, itodo na natin. Tandaan mo, this year lang magkakaroon ng growth bonus. Di ba? Kada pay-in mo may 10% ka. Walang ganun before. So, i-maximize mo kasi ito yung pagkakataon na binigay sa atin ng isa na para mas mabilis mag-rank advance. Ito, no joke to, no? Based on computation to. Itong year na to, tandaan mo to, itong year na to, ang pinakamadali mag-rank advance. Nakuha. Itong year na to, ang pinakamadaling makakuha ng travel incentives. Itong year na to, ang pinakamadaling mag-qualify sa mga rising star and everything.
huwag mong sayangin. Kasi next year hindi ganito. Kaya kinakailangan mong i-maximize. Okay? Kung hindi ka sasabay, bahala ka sa buhay mo. Pero mas masarap kung lahat tayo dito sabay-sabay, humahataw, sabay-sabay na naglarang advance. Alright? So yun lang po. I hope marami kayo natutunan and God bless us all. Yun, grabe. Thank you so much, Mentor Ryan. Grabe, ang dami natutunan. Grabe, siksik, liglig at umaapaw. Grabe, no? Yung mga takeaways ko, totoo, ang Yusana is not an ordinary income, no? Hindi siya extra income pala, is an extraordinary income, no? Pero para makuha natin yung extraordinary income na yon, kailangan una hanapin natin, find our purpose sa Yusana. Then we have to decide, take ownership din sa negosyo natin. Grabe. Thank you so much, Mentor Ryan. And, yan. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba ang lahat? Kasi I request everyone to kindly open your cameras para naman makapag-take tayo ng pictures with Mentor. And, pwede rin po kayo mag-unmute to say thank you to Mentor Ryan. Thank you. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor. Thank you, Yeah. thank you. Thank you so much, Mentor. Mentor. Marami ba kayo natutunan? Thanks Mentor, everyone. okay God lang bless. ba? Kahit one, Thank at you, least one to Mentor two question Ryan. pa. Baka meron pa pong gustong mag-question. Meron pa ba? O punong-puno na kayo kay Mentor na learnings? Meron pa? Mukhang wala naman po, Sige. Sige, let's take a picture po. Let's open our cameras para makapag-take po tayo ng picture. Okay na? Ready na? Okay? Okay, 1, 2, 3. Ito pa. 1, 2, 3. Yan. Again, thank you so much, Mentor Ryan. Have a good night, Mentor. God bless everyone.